Sa gitna ng malawak na hardin ng isang hasyenda, nakatayo ang isang lalaking may edad na, si Don Ernesto Ramirez, isang retiradong negosyante na dati kinikilala bilang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang mukha'y bakas ang karanasan ng maraming taon sa negosyo, ngunit nananatili ang tikas at tapang sa kanyang tindig. Sa bawat sulok ng kanilang mansyon ay makikita ang pruweba ng kanilang tagumpay, mga lumang larawan ng kumpanyang kanyang itinayo, mga medalya at plaque na ipinagmamalaki ng kanilang pamilya, at mga kasangkapang banyaga na dinala mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, si Don Ernesto ay madalas abutin ng mahabang oras ng pag-iisip, lalo na tuwing gabi habang nakatanaw sa veranda ng kanilang mansyon. Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, paano ko masisiguro na ang anak ko'y magiging masaya at hindi malilinlang ng maling tao? Papa, bakit ka na naman nakatulala dyan? Tanong ng anak niyang si Adrian, isang matikas at matalinong bilyonaryong CEO. Habang lumalapit, dala ang isang tasa ng kape. Ngumiti si Don Ernesto, bahagyang itinago ang bigat ng kanyang iniisip. Wala anak, iniisip ko lang, mabilis kang lumaki. Parang kailan lang, bitbit kita sa opisina. Inuturuan kung paano hawakan ang mga papel at ngayon, ikaw na ang nagpapatakbo ng lahat. Alam kong may iniisip ka, Papa, sagot ni Adrian habang naupo sa tabi niya. Mula nang sabihin ko sa iyo tungkol kay Isabel, parang laging may agam-agam ka. Hindi agad nakasagot si Don Ernesto. Pagkus, tumingin ito sa malayo. Sa malawak na lupang minsan ay siya mismo ang nagsaka bago pa sila umasenso. Sa loob-loob niya, mahal niya ang kanyang nag-iisang anak. Ang lahat ng kayamanan at sakripisyo niya ay para kay Adrian. Ngunit alam niya ring sa likod ng bawat kasal ng isang mayamang pamilya, laging may posibilidad na ang motibo ay hindi pagmamahal kundi kayamanan. Sa mga nakaraang taon, nakilala si Don Ernesto hindi lamang bilang isang mahusay na negosyante, kundi bilang isang matatag na haligi ng pamilya. Ang kanyang asawa ay pumanaw na 10 taon na ang nakalipas at mula noon, naging mas protektibo siya kay Adrian. Madalas niyang kausapin ang sarili sa gabi na para bang kinakausap pa rin ang yumaong asawa. Maria, bulong niya minsan habang hawak ang lumang larawan ng asawa. Kung narito ka pa, siguro ikaw ang makakapagsabi kung tama ba ang ginagawa ko. Ayaw kong masaktan ang anak natin. Ang mansyon ay puno ng tao, mga tauhan, mga kasambahay at mga gwardya. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Don Ernesto ang kalungkutan ng pagiging mag-isa. Tanging ang kaligayahan ni Adrian ang kanyang pinanghahawakan. Kaya't nang ibalita ng anak na nais na nitong paasalan si Isabel, isang magandang dalagang galing sa simpleng pamilya, nag-iba ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya agad tumutol, ngunit isang takot ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang gabi, nagtipon sila para sa hapunan. Sa gitna ng mahabang mesa, habang nakalatag ang mga pagkaing mamahalin, binitiwan ni Don Ernesto ang kanyang pag-aalala. Adrian, aniya habang seryosong nakatingin sa anak, mahal ko ang kaligayahan mo. Ngunit bilang ama, tungkulin kong tiyakin na ang taong makakasama mo habang buhay ay tunay na nagmamahal sa iyo at hindi sa iyong pangalan o kayamanan. Huminga ng malalim si Adrian. Papa, naiintindihan ko. Pero nakikita mo ba kung paano ako ngumiti kapag kasama ko si Isabel? Hindi ba't iyon ang mahalaga? Napayuko si Don Ernesto. Alam niyang tama ang anak. Ngunit mahirap para sa isang amang gaya niya na basta na lamang magtiwala. Sa mga susunod na linggo, lalo siyang naging tahimik. Madalas siyang makitang naglalakad sa hardin o nakaupo sa study room habang nagbabasa ng mga lumang tala. Sa likod ng kanyang isip, naglalaro ang plano kung paano niya masusubok ang fiancé ng anak. Hindi sapat ang pakitang tao. Kailangan niyang makita kung ano ang tunay na nasa loob ng puso nito. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa veranda, dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Roberto.
na dati ring naging kasosyo sa negosyo. Ernesto, ano na naman ang iniisip mo? Tanong ni Roberto habang umiinom ng alak. Ito lang, kaibigan. Sagot ni Don Ernesto. Ang anak ko'y nakatakdang magpakasal. Ngunit paano ko masisiguro na hindi siya maloloko? Paano kung isang araw, iiwan siya ng babaeng mahal niya kapag nawala ang yaman? Hindi natin hawak ang bukas, sagot ni Roberto. Pero isang bagay ang tiyak. Makikilala mo ang tao hindi sa ganda ng salita, kundi sa simpleng kilos kapag akala nila walang nakatingin. Sa sandaling iyon, parang may nabuong ideya si Don Ernesto. Dumaan ang ilang linggo at patuloy siyang nagmamasid. Nakikita niya kung paano kaswal na kinakausap ni Isabel ang mga kasambahay tuwing bibisita ito. Naririnig niya kung paano ito magkwento kay Adrian tungkol sa pamilya niyang simpleng namumuhay sa probinsya. Ngunit hindi pa rin sapat para kay Don Ernesto. Sa kanyang isipan, kailangan niyang makita ang buong katotohanan. Kailangan niyang mailagay si Isabel sa sitwasyong hindi niya alam na sinusubok siya. Doon lamang niyang malalaman kung totoo ba ang sinasabi ng pusong to. Kung kinakailangan, ako mismo ang magiging bahagi ng mansyon na hindi niya inaasahan. Bulong niya sa sarili. At doon nagsimula ang binabalak niyang plano. Isang plano na magbabago hindi lamang ng kanyang pananaw, kundi ng buong buhay nila. Sa puntong iyon, malinaw na sa isip ni Don Ernesto na hindi sapat ang kayamanan, hindi sapat ang mga ngiti o matatamis na salita. Bilang ama, handa siyang gawin ang lahat para masiguro na ang kanyang anak ay nasa tamang kamay. Ngunit hindi pa niya alam na ang gagawin niyang hakbang ay magbubukas ng mga pangyayaring hindi niya lubos maisip. Mga pangyayaring susubok hindi lamang kay Isabel, kundi maging sa kanya mismo. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa, ngunit sa ilalim nito ay may lihim na pag-asa na sana sa pagtatapos ng lahat, makita niya ang isang babaeng karapat-dapat sa anak niyang pinakamamahal. Sa gitna ng mataas na gusali sa Makati, kung saan nakaukit ang pangalan ng kanilang kumpanya sa pinakaitaas na bahagi, abala si Adrian Ramirez sa kanyang opisina. Sa edad na 30, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamabisang batang CEO ng bansa. Hindi lamang dahil sa yaman na minana mula sa kanyang ama, kundi dahil sa sariling husay sa pamamalakad. Siya ay matalino, determinado, at higit sa lahat may malasakit sa kanyang mga empleyado. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na mas pinahahalagahan niya, ang pagmamahal. Siya'y may kasintahan na nagngangalang Isabel Santos, isang dalagang galing sa probinsya na simpleng lumaki sa piling ng kanyang mga magulang na magsasaka. Nakilala niya si Isabel hindi sa isang marangyang pagtitipon, kundi sa isang outreach program ng kumpanya sa isang liblib na baryo 3 taon na ang nakalipas. Doon niya unang nasilayan ang dalagang abala sa pagtuturo sa mga bata habang nakasuot lamang ng simpleng damit. Walang alahas, walang kolorete, ngunit ang ngiti nito ay tila nagbigay ng liwanag sa buong lugar. Adrian, hindi ka pa ba aalis? Tanong ng kanyang sekretarya habang kumakatok sa pinto. Sandaling natauhan si Adrian mula sa pagbabalik tanaw. Ah, oo, pupunta ako kay Isabel. Ayokong malate sa hapunan namin ngayong gabi. Agad siyang tumayo at kinuha ang coat na nakasabit sa gilid ng kanyang upuan. Bago pa man siya umalis, napangiti siya nang makita sa kanyang mesa ang maliit na larawan nila ni Isabel. Magkasama habang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Suot nito ang simpleng bestida at hawak ang kamay niya. Para kay Adrian, iyon ang mga sandaling nagpapaalala kung bakit mahalaga ang dalaga sa kanyang buhay. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, abala si Isabel sa pagtulong sa ilang kaibigan. Kahit nobya siya ng isang bilyonaryo, hindi siya kailanmang nakalimot sa kanyang pinagmulan. Madalas siyang bumalik sa komunidad para magdala ng mga kagamitan, pagkain at mga libro para sa mga bata. Isabel, hindi ka ba nahihirapan sa ganito? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan na si Lisa habang binubuhat ang kahon ng mga libro. Hindi naman, nakangiti niyang sagot.
Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa akin. Hindi ako lumaki sa marangyang buhay. Kung ano man ang meron ako ngayon, gusto kong ibahagi. Ang mga taong nakapaligid sa kanya'y humahanga dahil kahit na siya'y nasa piling na ng isang mayamang tao, nananatili ang kanyang kababaang loob. Pagdating ng gabi, magkaharap sina Adrian at Isabel sa isang maliit na restauran na madalas nilang puntahan. Hindi iyon kasing marangya ng mga kainan na dinadalhan ni Adrian ng kanyang mga kliyente, ngunit iyon ang lugar kung saan sila masaya. Adrian, sabi ni Isabel habang naglalagay ng sopa sa kanyang mangkok, "Kumusta ang araw mo?" "Busy, gaya ng dati," sagot ni Adrian, habang pinagmamasdan siya. "Pero kapag kasama kita, parang lahat ng pagod nawawala." Napangiti si Isabel at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. "Hindi ko kailangan ng mamahaling bagay, Adrian. Ang mahalaga, masaya tayo sa simpleng paraan." Doon muli naramdaman ni Adrian na iba si Isabel. Sa mundo kung saan karamihan ay tumitingin sa kayamanan, siya lamang ang nakakita kay Adrian bilang isang tao at hindi bilang isang bilyonaryo. Ngunit sa likod ng kanilang masayang ugnayan, hindi mawala sa isipan ni Adrian ang pag-aalinlangan ng kanyang ama. Ilang beses na niyan naririnig ang mga salita ni Don Ernesto na kailangang maging maingat. "Papa," naaalala niya minsan sabi nito, "hindi lahat ng nakangiti ay totoo." Maraming tao ang marunong magtago ng tunay na motibo. Alam niyang iniingatan lamang siya ng kanyang ama, ngunit ramdam din niyang hindi ganon si Isabel. Kaya't isang gabi, matapos silang maghapunan, naglakas loob siyang kausapin ito. "Isabel," seryoso niyang wika, "handa ka na ba kung sakali? Alam mong hindi basta-basta ang mundo ko. Lahat ng galaw natin, laging may matang nakatingin. At higit sa lahat, hindi pa buo ang tiwala ng papa ko." Tumahimik sandali si Isabel bago sumagot. "Adrian, hindi ako natatakot. Hindi ako nandito dahil sa yaman mo, kundi dahil mahal kita. Kung kailangan kong patunayan iyon, gagawin ko." Napayakap si Adrian sa kanya. "Salamat. Sana makita rin iyon ni Papa balang araw." Sa mga sumunod na linggo, lalong ipinakita ni Isabel ang kanyang kabutihan, hindi lamang kay Adrian kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid dito. Kapag pumupunta siya sa opisina ng kumpanya, lagi siyang may dalang pagkain para sa mga empleyado. Hindi siya nagdadamit ng marangya, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng gaan sa paligid. Isang sekretarya ang nagkomento minsan, "Ang swerte ni Sir Adrian, hindi lang maganda si Ma'am Isabel, mabait pa. Hindi ka mahihiyang lumapit sa kanya." Narinig iyon ni Adrian at lalong napangiti. Para sa kanya, ito ang patunay na hindi siya nagkamali ng pinili. Ngunit sa kabilang dako, patuloy pa ring nagbabantay si Don Ernesto. Sa bawat kilos ni Isabel, pinagmamasdan niya ito. Hindi pa siya kumbinsido. Alam niyang kayang magpanggap ng isang tao at madalas, ang katotohanan ay lumalabas lamang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi, habang nag-iisa si Don Ernesto sa kanyang silid, muling sumagi sa kanyang isip ang mga nasabi ng anak. "Sana nga, Maria," bulong niya sa larawan ng asawa, "totoo ang sinasabi ng anak natin, pero hindi ko hahayaang maloko siya. Hindi ko hahayaang masaktan siya." At sa gitna ng kanyang pag-iisa, mas lumalalim ang kanyang pagnanais na subukin pa si Isabel. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang darating ang araw na magpapasya siya ng isang hakbang na magbabago sa lahat. Mula nang makilala ni Don Ernesto si Isabel, hindi pa rin siya lubos na panatag. Kahit nakikita niyang masayang anak niyang, si Adrian, naroon pa rin ang takot na baka isang araw ay masaktan ito. Sa mga gabing hindi siya makatulog, paulit-ulit niyang iniisip ang parehong tanong. Paano ko makikilala ang tunay na puso ng babae kung lahat ng kanyang ipinapakita ay mabubuting asal lamang? Para kay Don Ernesto, hindi sapat ang mga magagandang salita at kilos na nakikita sa harap ng maraming tao. Ang nais niya ay makita ang likas na ugali ni Isabel, ang mga reaksyon nito sa oras ng pagsubok,
at kung paano ito makitungo sa mga taong hindi niya kailanman pakikinabangan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang study room, lumapit ang kanyang kaibigang si Roberto. "Ernesto, mukhang hindi ka mapakali," puna nito habang humigop ng tsaa. "Hindi nga," sagot ni Don Ernesto may halong bigat sa tinig. "Mahal ko ang anak ko, Roberto. Pero paano kung mali ang pagkakakilala niya kay Isabel? Paano kung kapag nakapasok na siya sa pamilya, saka lumabas ang tunay na kulay?" Mumiti si Roberto at tumango. "Kung ganoon ang iniisip mo, may paraan. Subukin mo siya, hindi bilang Don Ernesto na ama ng bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong tao. Doon mo makikita ang totoo." Nagbukas ang isip ni Don Ernesto sa suhestyon ng kaibigan. Parang isang apoy na muling nagliwanag sa kanyang isipan. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang matagal ng katiwala at ilang tauhan ng mansyon. "Makinig kayong lahat," matigas niyang sabi. "Mula sa susunod na linggo, ako ay magpapanggap bilang isa sa mga gwardya ng mansyon. Kayo'y walang mababanggit tungkol dito kahit kanino, lalo na kay Adrian o kay Isabel. Naiintindihan ba ninyo?" Nagkatinginan ang mga tauhan. Halatang nagulat. Ngunit isa-isang tumango ang mga ito. "Opo, Don Ernesto, walang makakaalam." Ilang araw ang ginugol ng matanda sa paghahanda. Nagpagawa siya ng simpleng uniforme ng gwardya, bumili ng pekeng bigote at pinag-aralan ang mga karaniwang kilos at pananalita ng mga bantay. Ang dati niyang tikas at awtoridad bilang negosyante ay kinailangan niyang itago. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang dekada, bababa siya mula sa pedestal ng pagiging mayaman at makikihalubilo bilang isa lamang ordinaryong tao. Habang suot ang uniforme, tumingin siya sa salamin. Halos hindi na niyang makilala ang sarili. Ang dating makinis at mamahaling barong ay napalitan ng gusot na uniforme. Ang sapatos na laging kumikislap ay napalitan ng lumang combat shoes. Huminga siya ng malalim. Kung ito ang tanging paraan para makita ang totoo, bulong niya sa sarili, handa akong gawin. Nang dumating ang unang araw ng kanyang pagbabantay, maaga siyang nagpunta sa gate ng mansyon. Ang ibang tauhan ay nagtatakang makita siya sa ganoong anyo. Ngunit agad din nilang naalala ang bilin niyang huwag pagbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. "Magandang umaga po, Sir Kuya Ernesto." Mahihiyang bati ng isa sa mga gwardya. Tinapik niya ito sa balikat. "Hindi ako si Don Ernesto dito. Ako si Mang Nestor, bagong gwardya ninyo. Tandaan mo iyan." Makalipas ang ilang oras, dumating si Isabel sakay ng kanyang simpleng sasakyan. Bago pa man siya makapasok ng gate, agad siyang sinalubong ni Don Ernesto na ngayoy nagtatago sa katauhan ni Mang Nestor. "Magandang umaga, ma'am," bati niya habang nakatayo ng tuwid. Nagulat si Isabel sa bagong mukha. "O may bago palang gwardya dito?" tanong nito habang bumaba ng sasakyan. "Oo, ma'am. Ako po si Nestor. Paguhan lang dito." Ngumiti si Isabel at imbes na dumiretso lamang sa loob gaya ng madalas gawin ng iba, nakipagkamay pa siya sa kanya. "Ako naman si Isabel. Salamat sa pagbabantay ninyo." Sa simpleng kilos na iyon, parang may kumurot sa dibdib ni Don Ernesto. Karaniwan, ang mga bisita ng mansyon ay dumaraan lamang at hindi pinapansin ng mga gwardya. Ngunit iba si Isabel. Kinagabihan, nakaupo si Don Ernesto sa kanyang silid. Hawat ang maliit na notebook kung saan niya isinulat ang mga napansin. Una, magalang siya kahit sa taong hindi niya kilala. Pangalawa, walang yabang sa kilos. Ngunit hindi pa sapat. Kailangang mas malalim pa. Nais niyang subukan kung paano kikilos si Isabel kapag siya ay nagkamali, kapag siya'y naging sagabal o abala. Sa kanyang isip, handa na siyang mag-imbento ng mga sitwasyong susubok sa pasensya at pagkatao ng babae. Sa sumunod na araw, habang papasok si Isabel, sinadya niyang hindi agad buksan ang gate. Halos 5 minuto itong nakatayo sa labas. Mainit ang sikat ng araw. Sa wakas, lumapit siya na pila bang nagkakamot ng ulo. "Pasensya na, ma'am," sabi niya. "Nalibang kasi ako. Medyo matagal ko na ipalit ang susi." Akala niya'y magagalit si Isabel, ngunit laking gulat niya nang ngumiti ito. "Ayos lang, Mang Nestor.
Lahat tayo nagka-family. Ingat ka rin sa init ng araw. Baka mahilo ka. Napatingin si Don Ernesto sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ng kakaibang paggalang. Ang kababaang loob ni Isabel ay tila hindi gawa-gawa. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring makontento sa ilang araw lamang ng pagmamasid. Kung nais niyang makilala ang tunay na pagkatao ng babae, kailangan niyang manatili sa papel na ito ng mas matagal. Habang nakahiga siya kinagabihan, muling bumulong sa larawan ng kanyang asawa. Maria, sana tama ang ginagawa ko. Sana sa pamamagitan nito, makilala ko kung karapat-dapat ba si Isabel sa anak natin. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang silid, nagpatuloy ang kanyang paninindigan. Handa siyang magpanggap bilang gwardya. Hindi lamang para subukin ang fiancé ng anak, kundi upang mapawi ang mga pangamba ng kanyang pusong nagmamahal ng lubos bilang isang ama. Makulimlim ang langit ng araw na iyon, tila ba nagbabanta ng ulan, ngunit maliwanag ang damdamin ng buong mansyon. Inaasahan ng lahat ang pagbisita ni Isabel, ang kasintahan ng kanilang binata at tagapagmana. Maagang naghanda ang mga kasambahay, naglinis at nag-ayos ng bulaklak sa hardin, habang ang mga tauhan sa loob ay naglagay ng mga bagong kurtina. Para bang bawat pagdating ni Isabel ay isang okasyon na pinaghahandaan. Ngunit sa tabi ng main gate, tahimik na nakatayo si Mang Nestor, ang bagong gwardya na walang iba kundi si Don Ernesto sa kanyang pagpapanggap. Sa loob-loob niya, kinakalma niya ang kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ng harapan si Isabel, hindi bilang ama ni Adrian kundi bilang isang ordinaryong bantay. Kung paano siya tatanggapin ng dalaga ay magsisilbing unang sukatan ng kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang minuto, isang puting kotse ang dahan-dahang pumarada sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at bumaba si Isabel. Sa kanyang simpleng bestida at nakapusod na buhok, hindi siya nagmukhang nobya ng isang bilyonaryo, kundi isang babaeng may dalang ginhawa at aliwalas sa paligid. Agad na lumapit si Mang Nestor, medyo pinapantay ang kanyang boses para hindi siya makilala. "Magandang hapon po, ma'am. Ako po ang bagong gwardya dito." Nagulat si Isabel at tinitigan siya sandali bago ngumiti. "Magandang hapon din, Mang Nestor. Tama po ba?" "Opo, ma'am. Pasensya na po kung hindi ko kayo agad pinagbuksan. Baguhan lang po ako rito, medyo nangangapa pa." Ngunit imbes na mainis, ngumiti lamang si Isabel at mahinahong sumagot, "Ayos lang yon." Lahat naman tayo dumaan sa pagiging bago. Salamat sa pagbabantay. Pagkasabi nito, inabot pa niya ang kanyang kamay para makipagkamay. Napalunok si Don Ernesto. Hindi siya sanay na makita ang mga bisita ng mansyon na nakikipagkamay sa gwardya. Karaniwan, dumaraan lamang ang mga iyon na hindi man lang tinitingnan ang mga tauhan. Ngumit ang dalaga, may malasakit sa kilos at may sinseridad sa ngipi. Habang naglalakad papasok, napalingon si Isabel at nakitang medyo pawisan si Mang Nestor. "Mainit ngayong hapon, may tubig ka ba dyan? Kung wala, bibigyan kita mamaya." Napatitig si Don Ernesto at kahit gustong ngumiti, kinailangan niyang panatilihin ang anyo ng isang matandang gwardya. "Salamat na lang po, ma'am. Kaya ko pa naman." Sa kanyang puso, may munting pintig na nagbigay ng kaba. Hindi niya akalaing sa unang pagkikita pa lamang, may ipinakita ng kabutihan ang babae sa isang taong sa tingin ng iba'y mababa lamang. Sa loob ng mansion, abala si Adrian sa paghihintay kay Isabel. Nang salubungin niya ito sa pintuan, masayang yumakap ang dalawa. Hindi nakaligtas kay Don Ernesto ang tagpong iyon. At bagaman natutuwa siyang nakikitang masaya ang anak, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang misyon. "Adrian, kumusta ang araw mo?" tanong ni Isabel habang sila'y naglalakad papasok. "Mas gumanda nang dumating ka," sagot ni Adrian na may ngiting puno ng lambing. Sa likod, nanatiling tahimik si Mang Nestor, pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga. Sinusuri niya kung may halong pagpapanab ang bawat ngiti. Ngunit hanggang sa mga oras na iyon,
wala siyang nakitang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Kinabukasan, muli na namang bumisita si Isabel. Pagbaba pa lamang ng sasakyan, sinalubong agad siya ni Mang Nestor. "Magandang umaga po, Ma'am Isabel," bati niya. Ngumiti ito at inabot ang dalang paper bag. "Mang Nestor, ito para sa inyo. May mga pandesal at kape. Baka hindi ka pa nakakapag-almusal." Halos hindi makapaniwala si Don Ernesto. "Ako po? Ma'am, hindi naman kailangan." "Hindi ito tungkol sa kailangan," tugon ni Isabel. "Alam kong mahirap ang trabaho ninyo at kung makakatulong kahit papaano, masaya ako." Tinanggap ni Don Ernesto ang bag at nakaramdam ng mainit na emosyon sa kanyang dibdib. Kung pagpapanggap lamang ito, napakagaling ng babae. Ngunit kung totoo, hindi maipagkakaila ang kanyang tabutihan. Maya-maya, habang pumapasok sa loob, nadaanan nila ang isa sa mga hardinero na nahulog ang dalang timba ng tubig. Timalsik ang putik at tumama sa sapatos ni Isabel. Agad siyang yumuko para tulungan ang hardinero na itayo ang timba. "Pasensya na, ma'am," tarantang sabi ng hardinero. Ngunit ngumiti lang si Isabel. "Wala iyon. Mas mahalaga, hindi ka nasaktan." Muling napatitig si Don Ernesto. Kung ibang babae iyon, siguradong magagalit dahil sa nadumihan ang kanyang damit. Ngunit si Isabel, walang bakas ng inis sa kanyang mukha. Kinagabihan, muling nagtipon sa silid si Don Ernesto, dala ang kanyang maliit na notebook. Isinulat niya roon ang mga napansin. Unang pagkikita, magalang, mahinahon, may malasakit. Hindi nagalit kahit naantala sa gate. Nagbigay pa ng pagkain sa isang gwardiya. At higit sa lahat, may pagpingin sa kapakanan ng iba. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi pa ito sapat. Maraming tao ang marunong magpakitang tao sa umpisa. Kailangan mas makilala pa siya. Habang nakatingin sa labas ng bintana, muli niyang binulungan ang larawan ng asawa. Maria, sa unang tingin, parang totoo nga ang kabutihan ng babaeng ito. Pero ayaw kong masaktan ang anak natin. Hindi pa ako kumbinsido. Kailangan ko pang makita ang higit pa. Sa isip ni Don Ernesto, ang unang pagkikita ay isang magandang simula, ngunit hindi ito magiging batayan ng lahat. Sa mga susunod na araw, gagawa siya ng paraan upang mas lalong mailagay si Isabel sa mga sitwasyong susubok sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta, ngunit isa lang ang tiyak. Nagsimula na ang kanyang lihim na misyon at wala nang urungan. Lumipas ang ilang araw mula sa unang pagkikita nila bilang gwardiya at fiancé, at bagamat tila nasiyahan si Don Ernesto sa unang impresyon kay Isabel, alam niyang hindi siya maaaring huminto roon. Sa kanyang isip, maraming tao ang marunong magpanggap sa simula. Ngunit sa sandaling mailagay sa hindi ka nais-nais na sitwasyon, lumalabas ang tunay na ugali. Kaya't isang umaga, nagplano siya ng unang serye ng mga pagsubok. Nagbihis muli siya ng uniforme ng gwardiya, tinakpan ang kanyang mukha ng sombrero at pumuwesto sa gate. Araw ng linggo at inaasahan niyang darating si Isabel upang makipagbonding kay Adrian at maghapunang kasama ang pamilya. Habang nakatanaw siya, binubuunan niya ang unang eksperimentong gagawin. Paano kung siya mismo ang magdulot ng abala at pagkakamali? Ilang minuto bago magtanghali, dumating ang sasakyan ni Isabel. Nang bumaba ito, lumapit agad si Don Ernesto at nagkunwaring nagkakalikot ng susi ng gate. Nilaro niya ang bakal at sinadya niyang huwag agad buksan. Halos 5 minuto na ang nakalipas at si Isabel ay nakatayo lamang sa ilalim ng araw. "Pasensya na po, ma'am," aniya. "Nagpanggap na balisa. Medyo matigas po ang susi. Nahihirapan akong buksan." Kung ibang tao iyon, malamang na nagalit o nagtaas ng boses. Ngunit, ngumiti lamang si Isabel. Pinaypayan ang sarili gamit ang maliit na pamaypay. "Walang problema, Mang Nestor. Hindi ko naman kayo minamadali. Lahat tayo nagkakamali, lalo na kung bago pa lang sa trabaho." Napalunok si Don Ernesto. Hindi niya inaasahan ang ganong kalmadong tugon. Sa ikalawang pagsubok, sinubukan naman niyang magkamali sa paghatid ng anunsyo. Habang papasok si Isabel sa mansion, nilapitan niya ito. "Ma'am," wika niya, "pasensya na po,
pero bawal daw muna ang bisita ngayon. Iyon ang sinabi sa akin ni Sir Adrian. Nagulat si Isabel at huminto. Bawal? Sinabi niya kagabi na magkikita kami ngayon. Pinilit ni Don Ernesto na panatilihin ang mukha ng isang walang alam na gwardya. Yun po ang utos. Hindi ko po alam ang buong detalye. Sandali siyang natahimik, ngunit imbes na magalit, ngumiti si Isabel at naglabas ng telepono. Kung ganoon, tatawagan ko na lang siya para malinawan. Salamat Mang Nestor, hindi ko kayo sisisihin. Ginagawa niyo lang ang trabaho ninyo. Napatitig si Don Ernesto. Walang bakas ng pamumutya, walang yabang, tanging mahinahong pag-unawa lamang. Kinagabihan, habang nakaupo sa veranda, isinulat niya sa kanyang maliit na notebook ang mga napansin. Hindi nagalit kahit pinaantala. Hindi nagalit kahit nagbigay ako ng maling impormasyon. Imbes, siya pa ang nagpakumbaba at nagpakita ng pag-unawa. Habang isimusulat iyon, pumasok si Adrian dala ang isang tasa ng tsaa. Papa, bakit parang laging abala ka sa pagsusulat nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Mabilis na isinara ni Don Ernesto ang notebook. Wala anak. Mga tala lang nang naiisip ko. Alam mo na, tanda na. Napangiti si Adrian. Kung ganon, sana ang mga iniisip mo'y magaan. Lalo na't masaya ako ngayon. Masaya dahil kay Isabel? Pabirong tanong ng ama. Oo, Papa. Siya ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Napatigil si Don Ernesto. Hindi na masabi ang tunay na ginagawa niya. Ngunit sa kanyang dibdib ay mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang misyon. Sa mga sumunod na araw, gumawa pa siya ng simpleng pagsubok. Isang hapon, inutusan niya ang isa sa mga kasambahay na magpanggap na nadapa sa harap ni Isabel habang bitbit ang tray ng mga baso. Pagbagsak ng tray, kumalat ang mga basag na piraso ng baso sa sahig. Agad na lumapit si Isabel at inalalayan ang kasambahay. Nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang linisin ito. Kahit na maaari siyang sumigaw o tawagin ang ibang tauhan, siya mismo ang yumuko at tinulungan ang kasambahay na magwalis ng mga bubog. Habang pinagmamasdan iyon ni Don Ernesto mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Ang kabaitan ng dalaga ay tila hindi pilit, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang silid, muling bumulong si Don Ernesto sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Maria, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang basta magtiwala. Oo, maganda ang ipinapakita niya. Ngunit paano kung lahat ng ito'y pagpapanggap lamang? Hindi ko hahayaang magkamali si Adrian. At habang nakatingin sa larawan, pinanghawakan niyang kailangang ipagpatuloy ang mga pagsubok. Hindi sapat ang ilan araw ng pagmamasid. Kailangan niyang makita ang dalaga sa pinakamahihirap na sitwasyon. Doon malalaman kung ano ang tunay na nasa puso nito. Sa puntong iyon, nagsimula na ang serye ng mas malalim na pagsubok ni Don Ernesto. At bagamat nakikita niya ang unti-unting pag-usbong ng paggalang sa fiancé ng anak, nanatiling matigas ang kanyang puso. Para sa kanya, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa mansyon si Mang Nestor. Ang pagpapanggap ni Don Ernesto bilang gwardiya, hindi na siya itinuturing na bagong salta ng mga tauhan. Sa halip, naging karaniwan na sa kanila na makita siyang nagruronda at tahimik na nagbabantay sa paligid. Ngunit sa likod ng unipormeng iyon, mas matindi ang misyon niya kaysa sinuman. Ang bawat araw ay ginugol niya sa masusing pagmamasid kay Isabelle. Kung paano ito kumikilos, paano makipag-usap, at higit sa lahat, kung paano nito tinatrato ang mga taong nasa paligid. Minsang dumating si Isabelle ng maaga para sorpresahin si Adrian. Hindi pagising ang binata kaya't dumiretso muna siya sa kusina upang makipagkwentuhan sa mga kasambahay. Nandoon si Don Ernesto, nagkukunwaring nagbabantay sa gilid, nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng dalaga. Ate Rosa, tawag ni Isabel sa isa sa mga matagal ng kasambahay. Ang ganda ng niluto ninyo kahapon. Naiuwi ko pa nga yung kaunting adobo. Pinatikim ko sa mga kaibigan ko. Ang sabi nila, para kang nanay na nagluluto para sa buong baryo. Natawa si Ate Rosa, halatang tuwang-tuwa.
Ay, Ma'am Isabel, naku, simpleng luto lang iyon, pero salamat at nagustuhan ninyo. Hindi po simpleng luto iyon, mariing sagot ni Isabel. Alam nyo ba, mas masarap ang pagkain kapag may pagmamahal. At iyon ang naramdaman ko sa niluto ninyo. Tahimik lang si Don Ernesto habang nakikinig, ngunit sa kanyang puso may munting pintig na parang unti-unting binabasag ang kanyang matinding pagdududa. Isang araw naman, sinadya ni Don Ernesto na manood mula sa malayo habang naglalakad si Isabel sa hardin. Doon niya nakita kung paano ito nakipaglaro sa mga anak ng hardinero. Nakayuko ito nakikipaghabulan at nagtatawanan kasama ang mga bata. Ang kanyang damit na maputi ay nadumihan ng lupa, ngunit imbes na mainis, lalo pa siyang natuwa. "Mang Nestor!" tawag ng isa sa mga bata. "Tara na, laruin natin si Ate Isabel." Napangiti si Don Ernesto, ngunit umiiling na lamang. "Hindi na, kayo na lang. Ako'y magbabantay dito." Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok kay Isabel. Pinagmamasdan kung gaano ito kanatural sa mga bata at gaano kasaya ang mga ito sa kanyang presensya. Sa isa pang pagkakataon, habang umuulan, hindi inaasahang naigil sa gitna ng mansyon ang sasakyan ng isa sa mga tauhan na maghahatid sana ng supplies. Lumapit agad si Isabel, kahit basa ng ulan, upang tulungan silang magbuhat ng mga kahon patasok. "Ma'am, wag na po, kami na," pigil ng driver. "Hindi kailangan niyo ng tulong. Basang-basa na kayo, hayaan niyo akong tumulong." At ganun nga ang ginawa niya. Bitbit ang mga kahon, tumulong siya na para bang isa ring tauhan sa mansyon. Nakasilip mula sa gilid si Don Ernesto at kahit pilit niyang pigilan, hindi niya maiwasang humanga. Kinagabihan, muling binuksan ni Don Ernesto ang kanyang maliit na notebook. Sa bawat pahina ay isinulat niya ang mga napansin. Isabel ay may malasakit sa mga kasambahay. Hindi siya nag-aatubiling purihin ang mga simpleng bagay, nakikipaglaro sa mga bata ng walang pag-aalinlangan, at handang tumulong kahit basang-basa ng ulan. Ngunit agad niyang kinuwestiyon ang sarili. Ngunit totoo kaya ang lahat ng ito? O baka dahil alam niyang may mga matang nakatingin, kaya't pinipilit niyang magpakita ng kabutihan? Habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang asawa, muli siyang nagbulong. "Maria, paano ko malalaman ang totoo? Lahat ng nakikita ko'y puro kabutihan. Pero ayokong maloko. Ayokong masaktan ang anak natin." Kinabukasan, isang kakaibang senaryo ang nasaksihan ni Don Ernesto. Habang abala si Isabel sa kusina, dumating ang isa pang kasambahay na umiiyak dahil may problema sa pamilya. Iniwan ni Isabel ang ginagawa upang makinig. "Ate, anong nangyari?" tanong niya. Hawang ang balikat ng babae. "Ma'am, pasensya na po. May sakit ang anak ko sa probinsya. Hindi ko alam kung paano makakauwi agad. Wala pa akong pamasahe." Sandaling tumahimik si Isabel bago kinuha ang kanyang bag at inabot ang isang sobre. "Narito ang konting pera. Hindi ito kalakihan, pero makakauwi ka na agad at madadala mo sa ospital ang anak mo. Babalik ka kapag ayos na siya. Walang problema dito." Nagulat si Don Ernesto. Ang perang iyon ay halatang hindi nanggaling sa kayamanan ni Adrian, kundi sa sariling ipon ng dalaga. Wala siyang alinlangan sa pagtulong at higit pa, walang halong pagmamataas. "Ma'am, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat." Umiiyak na sagot ng kasambahay. "Wala kang dapat ipasalamat. Ang pamilya, higit sa lahat, ay kailangang inuuna," tugon ni Isabel. Kinagabihan, naglakad-lakad si Don Ernesto sa hardin. Mag-isa, hawak ang kanyang notebook. Pinagninilayan niya ang mga nasaksihan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko makita ang masamang ugali sa kanya. Laging kabutihan ang ipinapakita. Ngunit bakit hindi pa rin ako panatag? Siguro'y dahil alam kong maraming tao ang marunong magtago ng totoo. Kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang pagmamasid. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahigpit na pag-iisip, unti-unting may bahagi ng kanyang puso ang kumakampi kay Isabel. Hindi niya lubos maipaliwanag, ngunit sa tuwing nakikita niya ang dalaga na nakikipag-ugnayan ng may malasakit, nararamdaman niya ang imahe ng kanyang yumaong asawa. Isang babaeng walang kapantay ang kabutihan. Sa katahimikan ng gabi,
Huminga ng malalim si Don Ernesto at muling nagsabi sa sarili, kung tunay ang lahat ng ito, baka nga siya ang tamang babae para kay Adrian. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Marami pang pagsubok ang aking ihahanda. Sa isip niya malinaw, mas lalong lalalim ang kanyang lihim na pagmamasid. Hindi pa siya kumbinsido, ngunit unti-unti na siyang naaantig. Habang patuloy na minamasdan ni Don Ernesto si Isabel sa kanyang pagpapanggap bilang gwardiya, may isa namang taong lihim na nagbabalak na guluhin ang lahat. Siya ay si Victoria Ramirez, pinsan ni Adrian. Kilala siya bilang isang babaeng lumaki sa marangyang buhay, sanay sa kasaganaan at may malakas na personalidad. Bata pa lang sila, ramdam na ni Victoria ang pagkakaiba ng trato kay Adrian bilang tagapagmana at sa kanya na parang nasa gilid lamang ng pamilya. Kung hindi lang ako babae, ako ang dapat tagapagmana. Minsan ay bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malaking retrato ni Don Ernesto at Adrian sa hallway ng kanilang ancestral house. Sa kanyang puso, matagal na niyang tinataglay ang inggit at pagkayamot. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Isabel, isang dalagang mula sa simpleng pamilya na tila ba pinili ng pinsan niyang si Adrian para maging asawa, hindi siya makapaniwala. Ano? Isang probinsyana ang papalit sa akin? Siya ang magiging bahagi ng pamilyang Ramirez, samantalang ako ay itinuturing na pangalawa? At sa isip niya, hindi niya ito hahayaang mangyari. Isang gabi, dinalaw ni Victoria si Don Ernesto sa mismong study room nito. Alam niya ang kahinaan ng matanda, ang pagmamahal at protection sa anak. Tito Ernesto, malumanay niyang sabi habang nagdadala ng bote ng alak. Matagal na tayong hindi nakakapag-usap. Kumusta ka na? Bahagyang ngumiti si Don Ernesto kahit halatang pagod mula sa buong araw ng pagpapanggap bilang gwardya. Mabuti naman, Victoria. Ano ang sadya mo? Umupo si Victoria sa harap niya at marahang nagbukas ng bote. Narinig ko na seryoso na si Adrian kay Isabel. Balak na raw niya itong pakasalan. Totoo ba? Oo, sagot ni Don Ernesto, may bahagyang pag-aalinlangan. Mukhang masaya siya sa dalaga. Napanisi si Victoria at may halong panlilinlang sa tono ng kanyang tinig. Tito, alam kong gusto mong maging masaya si Adrian, pero hindi lahat ng nakikita ay totoo. Hindi lahat ng ngiti ay tapat, lalo na kapag pera ang nakataya. Napatitig si Don Ernesto at bagamat nagdadalawang isip, nakinig siya. Dito nagsimula ang masusing plano ni Victoria. Sa tuwing nakikita niya si Isabel, lagi niyang pinapakita ang pagiging mabait at palakaibigan. Isabel, halika't samahan mo ako sa shopping. Ako ang bahala sa lahat. Alok niya minsan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, lihim siyang nagtatago ng layunin. Ang ipagsak ang imahe ng babae sa harap ng pamilya. Kapag kasama niya si Don Ernesto, iba ang kanyang sinasabi. Tito, napansin mo ba kung paano mahilig si Isabel na tumulong sa mga tauhan? Hindi kaya pagpapanggap lang iyon? Masyadong maganda para maging totoo. Nagbunga ito ng dagdag na pag-aalinlangan kay Don Ernesto kahit na nakikita niyang kabutihan ang ipinapakita ni Isabel. Hindi niya may iwasang pakinggan ang mga salipang ibinubulong ng kanyang pamangkin. Isang araw, sinamahan ni Victoria si Isabel sa hardin. Habang naglalakad sila, bigla niyang binanggit ang isang bagay. Alam mo, Isabel, napakapalad mo. Hindi lahat ng babae nagkakaroon ng pagkakataong pakasalan ang isang tulad ni Adrian. Pero sigurado ka ba na kaya mong maging bahagi ng pamilyang ito? Hindi biro ang responsibilidad. Bahagyang nagulat si Isabel, ngunit nanatiling kalmado. Victoria, alam kong hindi madali, ngunit hindi ako nandito para sa yaman o kapangyarihan. Nandito ako dahil mahal ko si Adrian. Gumiti si Victoria ngunit lihim na nangangalit ang kanyang loob. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamahal na iyan, bulong niya sa sarili. Kinagabihan muling nakipagkita si Victoria kay Don Ernesto. Tito, nakita mo na ba kung gaano kabilis niyang nakukuha ang loob ng mga tauhan? Hindi ba't nakakapagtaka? Para bang sinasadya niyang ipakitang mabait siya para sa lahat? Baka taktika lang iyon para mas lalo siyang tanggapin ng pamilya. Napabuntong hininga si Don Ernesto.
Totoo, nakita niya ang kabutihan ni Isabel, ngunit ngayon dahil sa mga salita ng kanyang pamangkin, nagsimula na namang pumasok ang duda. Kung totoo ang sinasabi mo, paano ko malalaman? Tanong niya. Hayaan mong ako ang tumulong dito, sagot ni Victoria. Babantayan ko siya at ipapakita ko sa iyo ang tunay na kulay niya. At sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng alyansa ang magtiyo. Ngunit hindi alam ni Don Ernesto na ang layunin ng pamangkin ay hindi proteksyon para kay Adrian, kundi paghihiganti at sariling interes. Sa sumunod na mga araw, mas dumalas ang pagpunta ni Victoria sa mansion. Kapag naroon si Isabel, lagi siyang nakangiting kasama ito. Ngunit sa tuwing nakatalikod, binubulong niya kay Don Ernesto ang mga kasinungalingan. Kanina, Tito, napansin mo ba? Hindi siya agad tumulong nang nadapa ang kasambahay. Nag-alangan pa. Kung tunay siyang mabait, dapat kusang loob agad. Napansin mo ba kung gaano siya kadalas na nandito? Baka gusto niyang siguraduhin na hawak na niya si Adrian bago pa ang kasal. Habang tumatagal, unti-unting nababalot ng alinlangan ang puso ni Don Ernesto. Kahit pilit niyang inaalala ang mga totoong kabutihan na nakita niya kay Isabel. Ngunit sa isip ni Victoria, mas lalo siyang nagiging determinado. Hindi ako papayag na isang simpleng babae mula sa probinsya ang magiging ginang ng Ramirez. Ako ang mas karapat-dapat. Sa kanyang mga mata, nagsimula ang kanyang papel bilang kontrabida at mag-iiwan siya ng sugat sa pamilya, lalo na kay Isabel. Upang makuha ang posisyon na matagal na niyang inaasam, mula nang lumapit si Victoria kay Don Ernesto, unti-unti nang nadagdagan ang bigat ng kanyang dibdib. Kahit nakita na niya ang mga kabutihan ni Isabel, ang mga bulong ng kanyang pamangkin ay nagsimulang magtanim ng pag-aalinlangan. Baka nga tama si Victoria. Baka lahat ng ito ay pagpapanggap lamang, kaya't sa halip na maging panatag, mas naging mapagmasid at mahigpit si Don Ernesto. Hindi ring nagtagal, at sinimulan na ni Victoria ang kanyang mas mapanlinlang na laro. Sa umpisa, tsismis lamang ang kanyang ipinapakalat. Kinakausap niya ang ilang malalapit na tauhan at pasimpleng nagsasabi, "Alam niyo ba, baka hindi naman talaga totoo ang kabaitan ni Isabel. Baka ginagamit niya lang ang lahat ng ito para makuha ang tiwala ng pamilya." Ang mga tauhan, bagamat marunong magpigil ng dila, hindi rin maiwasang mag-isip, at gaya ng inaasahan, umabot din sa tenga ni Don Ernesto ang mga bulong-bulungan. Isang gabi, habang nagbabantay siya bilang si Mang Nestor sa labas ng mansion, lumapit si Victoria dala ang ngiting puno ng kumpiyansa. "Tito, anya, naririnig mo na rin siguro." Pati ang mga tauhan ay nagtataka kung bakit parang sobra ang pagpapakita ni Isabel ng kabaitan. Hindi ba't nakakapagduda iyon? Marahil, mahina niyang sagot. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang kalituhan. Totoo ba ang lahat ng nakikita niya? O nahuhulog siya sa isang bitag? Kinabukasan, nagpasya si Don Ernesto na obserbahan pa si Isabel. Nakita niyang dumating ito dala ang ilang kahon ng pagkain para ipamigay sa mga tauhan. "Magandang umaga, Mang Nestor," bati ni Isabel na may ngiti. "Narito, tulungan mo akong ipamigay ito. May kaunti akong niluto kagabi." Nagtaka siya. Kung totoo ang sabi ni Victoria, bakit siya mag-aabalang magluto para sa mga tauhan? Hindi naman niya kailangan gawin iyon. Ngunit hindi niya pinalampas ang pagkakataon upang subukan ang dalaga. "Ma'am, Anya, hindi po ba kayo nasasayangan? Ang isang tulad ninyo, pwede lamang umupo lang at maghintay na pagsilbihan." Ngumiti lamang si Isabel at sumagot ng mahinahon. "Mang Nestor, lumaki akong walang kasambahay. Kung ano ang meron, iyon ang ginagawa. At naniniwala ako na mas masarap kumain kapag sabay-sabay at walang mataas o mababa." Napatitig si Don Ernesto. Sa bawat sagot ng dalaga, lalong lumalabo ang mga duda at sinasabi ni Victoria. Ngunit hindi pa rin tumigil si Victoria. Isang hapon, nagdala siya ng isang lalaki sa mansion, ang isa sa mga dating kaklase ni Isabel, na inupahan upang gumawa ng kuwento. Sa harap mismo ni Don Ernesto, sinabi ng lalaki, "Alam niyo po, sir,
Mang Nestor, si Isabel noon ay mahilig talagang makipaglapit sa mga may pera. Hindi naman niya tinitingnan ng mga ordinaryong tao. Kung hindi lang niya ako iniwan para sa mas mayaman, baka kami na ang magkasama ngayon. Nagulat si Don Ernesto. Ito na kaya ang katotohanang matagal ko nang hinihintay? Ngunit bago siya makapagsalita, dumating si Isabel at nagulat nang makita ang lalaki. Carlos, bulalas niya. Halatang hindi inaasahan ang pagkikita. Ngumisi ang lalaki. Hindi mo ba ako namimiss, Isabel? O baka nakalimutan mo na ako simula nang makilala mo ang bilyonaryong si Adrian? Kitang-kita ni Don Ernesto ang pagkabigla ng dalaga. Ngunit hindi ito tumakbo o umiwas. Imbes lumapit siya ng buong tapang. Carlos, hindi mo kailangang magsinungaling dito. Alam mong hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ikaw ang nanloko sa akin noon, kaya ako lumayo. Natahimik ang paligid. Pati si Don Ernesto hindi makapaniwala sa lakas ng loob ni Isabel na harapin ang tao at ipaliwanag ang kanyang panig. Kinagabihan, muli siyang nagsulat sa kanyang notebook. Narinig ko ang mga salita ng ex niya, ngunit nakita ko rin ang tapang at katapatan niya. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagpakita ng takot. Imbes, ipinagtanggol niya ang sarili at ipinakita ang katotohanan. Ngunit hindi rin niya maiwasang maalala ang mga sinabi ni Victoria. Sa isip niya, maaaring peke rin ang lahat ng iyon. Habang nakaupo sa veranda, lumapit si Victoria, dala ang ngiti ng isang taong sigurado sa sarili. Kitang-kita mo na tito, sabi niya. Kung hindi totoo ang sinabi ng lalaking iyon, bakit siya magpapakita? Hindi ba't nakakapagtaka rin? Kung tunay na malinis ang konsensya ni Isabel, sana walang lumitaw na taong gaya niya. Napabuntong hininga si Don Ernesto. Ngunit nakita mo rin kung paano siya humarap, Victoria. Hindi siya natakot, hindi siya tumakbo. Maski iyon ay maaaring pagpapanggap, tito. Mabilis na tugon ng babae. Magaling siya sa pagsasalita, pero hindi mo alam kung ano ang totoo sa likod ng mga mata niyang iyan. At muli, nadagdagan ang alinlangan sa dibdib ng matanda. Sa puntong iyon, malinaw na kay Don Ernesto na hindi sapat ang simpleng pagmamasid lamang. Kung nais niyang makilala ang tunay na pagkatao ni Isabel, kailangan niyang maglagay ng mga mas masusing pagsubok, mga sitwasyong imposibleng mapaghandaan at hindi kayang gawing palabas. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nagsimula ng sumibol ang pagdududa kay Victoria. Bakit ganoon na lamang ang kanyang pagpupumilit? Bakit parang sobra ang galit niya kay Isabel? Habang nakatanaw siya sa mga bituin, muling kinausap ni Don Ernesto ang larawan ng kanyang asawa, Maria. Nalilito ako. Sa isang banda, nakikita ko ang kabutihan ni Isabel. Sa kabilang banda, naririnig ko ang mga bulong ni Victoria. Sino ba ang dapat kong paniwalaan? Paano ko malalaman ang totoo? At sa katahimikan ng gabi, ipinangako niya sa sarili na hindi pa tapos ang lahat. Ang laban ng kanyang isip at puso ay patuloy na magpapatuloy. Kailangan niyang malaman kung ang fiancé ng kanyang anak ay tunay ngang karapat-dapat o isang panganib na nakatago sa likod ng mabubuting ngiti. Makalipas ang ilang araw mula nang kumalat ang kasinungalingan ni Carlos sa tulong ni Victoria, hindi pa rin mapalagay ang isip ni Don Ernesto. Nakita niya kung paano pinanindigan ni Isabel ang katotohanan. Ngunit dahil sa mga bulong ni Victoria, nanatili ang kanyang pagdududa. Para sa kanya, ang isang taong tunay na may mabuting puso ay kailangang makita sa oras ng sakripisyo, hindi lamang sa mga salita. Isang hapon, habang nataupo siya sa kanyang silid, matagal siyang nagninimuni. Kausap niya sa isip ang kanyang yumaong asawa, Maria. Paano ko makikita ang kabutihan ng babaeng ito kung laging nasa ligtas na lugar siya? Kailangan kong malaman kung paano siya kikilos kapag wala siyang pakinabang, kapag walang nakatingin, at kapag may taong nasa panganib. Kinabukasan, isinagawa niya ang plano. Nakiusap siya sa isang tauhan ng mansion na tumulong magpanggap na siya'y nasaktan habang naka-duty. Papanggap siyang isang matandang gwardya na inatake ng pananakit ng likod sa gitna ng kanyang pagbabantay. Gusto niyang makita kung paano tutugon si Isabel sa isang sitwasyong hindi siya inaasahang makikialam. Eksaktong 3:00 ng hapon, dumating si Isabel sakay ng kanyang sasakyan. Lumapit si Mang Nestor, ang kanyang pagpapanggap, at habang kinakausap ito, bigla niyang ininda ang kanyang likod at napahawak sa poste ng gate. Aray!
Diyos ko! Ang likod ko! Mahina niyang usal, sabay dahan-dahang naupo sa sahig na parabang nawalan ng lakas. Nakita ito ni Isabel at agad na lumapit. Ma'am Nestor, anong nangyayari sa inyo? Pasensya na po, ma'am. Pigil niyang sagot. Pilit na nagpapanggap na nahihirapan. Parang nananakit ang likod ko. Hindi ko po kaya tumayo. Imbes na tawaging agad ang ibang tauhan, lumuhod si Isabel sa tabi niya at inalalayan siya. Huwag kayong magsalita. Dito lang ako. Dadalhin ko kayo sa loob. Maari naman po akong tawagin na lang nila. Mahina niyang tugon. Sinusubok kung bibitawan siya ng dalaga. Ngunit mariin ang sagot ni Isabel. Hindi, kung hihintayin pa natin ang iba, baka lumala pa ang sakit niyo. Kaya kong tumulong. At ganoon na ang ginawa niya. Sa kabila ng kanyang kasuotan na maayos at puti, walang pakialam si Isabel na nadumihan ang kanyang damit habang inalalayan niya ang matanda. Pinilit niyang tulungan itong tumayo at dahan-dahang pinasok sa loob ng mansyon. Pagdating nila sa sala, mabilis niyang tinawag ang isa sa mga kasambahay. Kumuha ka ng unan, tubig at tawagin ang family doctor. Nagulat ang kasambahay, ngunit agad na tumalima. Samantala, si Isabel ay nanatiling nakaupo sa tabi ng matanda, hawak ang kanyang balikat. Mang Nestor, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit hindi ko kayo kilala ng lubusan, pamilya ang turing ko sa lahat ng nasa mansyon na ito. Sa puntong iyon, muntik na mabasag ang pagpapanggap ni Don Ernesto. Naramdaman niya ang init ng sinseridad sa tinig ni Isabel. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kinailangan niyang dalhin hanggang dulo ang pagsubok na ito. Dumating ang doktor at sinuri siya. Hindi alam ng doktor ang tunay na plano. Kailangan niya po ng pahinga, Mang Nestor. Sabi nito, masyado kayong napagod. Pag-alis ng doktor, muling lumapit si Isabel at iniabot ang isang baso ng tubig. Mang Nestor, mula ngayon, huwag kayong masyadong magpapagod. Alam kong hindi madaling trabaho ang pagbabantay, pero tandaan ninyo, may mga taong handang tumulong sa inyo. Napayuko si Don Ernesto, kunwari nang hihina pa rin. Ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan na siya. Kung totoo ang sinabi ni Victoria na pera lang ang habol ng babae, bakit siya mag-aaksaya ng oras at lakas para sa isang matandang gwardiya na walang maibibigay sa kanya? Ilang oras ang lumipas, ngunit hindi pa rin umalis si Isabel. Imbes, sinamahan niya si Mang Nestor hanggang sa makatulog ito sa sofa. Habang nakaupo sa tabi niya, marahang bumulong ang dalaga. Alam ko, Adrian ang dahilan kung bakit ako narito. Pero hindi iyon sapat. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay bahagi na rin ng pamilya ko. At kung pamilya ang turing ko sa kanila, kahit sino, hindi ko hahayaang maghirap ng mag-isa. Hindi narinig iyon ng iba, ngunit malinaw na narinig ni Don Ernesto kahit nakapikit siya. Sa mga salitang iyon, parang unti-unting natutunaw ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang silid. Dala ang maliit na notebook na palagi niyang sinusulatan. Ipinagbukas niya ito at nagsulat ng bagong obserbasyon. Nang akalain niyang may sakit ako, hindi siya nag-atubiling tumulong. Hindi niya ako iniwan hanggang dumating ang doktor. Hindi siya nagpakita ng pagdududa o pagkasuya. Kahit nadumihan at napagod siya, sa halip, ipinakita niya ang malasakit at pag-aalaga. Huminto siya sa pagsusulat at tumitig sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Maria, kung narinig mo ang sinabi niya kanina, marahil ikaw man ay magaan ang loob sa kanya. Ngunit hindi pa rin ako makakasiguro. Maraming tao ang mahusay magpanggap. Kailangan ko pang makita kung sa lahat ng oras ay totoo ang kanyang puso. Kinabukasan, hindi mapigil ni Adrian na mapansin ang pangyayaring iyon. Isabel, narinig ko ang ginawa mo kahapon para kay Mang Nestor. Sabi niya habang magkasama sila sa hardin. Salamat at tinulungan mo siya. Ngumiti si Isabel. Hindi ko iyang ginawa para purihin. Ginawa ko iyon dahil kailangan niya ako. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gugustuhin kong may tatayo rin para sa akin. Tahimik lang si Adrian, ngunit sa kanyang puso,
Lalo siyang napamahal sa kasintahan. Samantala, nakatayo si Don Ernesto mula sa malayo. Pinagmamasdan ang kanilang pag-uusap. Unti-unti, lumalalim ang respeto niya kay Isabel, ngunit hindi pa rin siya tuluyang kumbinsido. Kung totoo man ito, dapat kong mas mapatotohanan. Kung mali ako, masisira ang anak ko. At kung tama ako, marahil ay matatagpuan na niya ang babaeng karapat-dapat sa kanya. At sa kanyang dibdib, muling nabuhay ang determinasyon na ituloy ang kanyang mga pagsubok. Kahit pa sa bawat hakbang ay unti-unting nauupos ang kanyang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang linggo ng sunod-sunod na pagsubok, pakiramdam ni Don Ernesto ay unti-unti nang lumilinaw ang larawan ni Isabel. Ngunit bago pa man niya tuluyang tanggapin na maaaring totoo ang nakikita niya, may isang pangyayari na muling gumulo sa kanyang puso't isipan. Dumating ang isang taong hindi niya inaasahan, isang bahagi ng nakaraan ni Isabel na sinamantala ni Victoria upang sirain siya. Isang gabi habang nagruronda si Don Ernesto sa labas ng gate bilang si Mang Nestor, dumating si Victoria sakay ng magaran sasakyan. Bumaba siya kasama ang isang lalaki na may matalim na mga mata at kumpiyansang tindig. Halatang batid nito kung paano makuha ang atensyon ng nakikinig. Siya si Carlos, bulong ni Victoria kay Don Ernesto, na kunwari isang ordinaryong gwardya. Dati siyang kasintahan ni Isabel. May gusto kang marinig mula sa kanya. Napatingin si Don Ernesto sa lalaki. May halong kaba at inis sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik. Kung ako ang tatanungin, Mang Nestor, panimula ni Carlos na parang sanay man imbento. Huwag kayong magpaloko kay Isabel. Alam kong magaling siyang magpanggap na mabait, pero kilala ko siya. Iniwan niya ako noon nang makakita siya ng mas mayamang lalaki. Para sa kanya, pera lang ang mahalaga. Napatitig si Don Ernesto. Ang mga salitang iyon ay sumundot sa kanyang pinakamalalim na takot. Ngunit hindi pa siya nakontento. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang tinig. Umirap si Carlos at sagot ng malamig. Dahil ngayon ko lang narinig na mayaman ang napili niyang pakasalan at ayokong maloko ang pamilya ninyo. Sa sandaling iyon, lalong naguluhan ang matanda. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang tinig ni Isabel. Carlos! Bulalas ni Isabel, gulat nang makita ang dating kasintahan. Hawak pa nito ang ilang papel at galing lamang sa loob ng mansion. Mumiti si Carlos, halos mapang-asar ang kanyang ekspresyon. Hindi mo ba ako namimiss, Isabel? O baka tuluyan mo na akong nakalimutan simula nang makilala mo ang bilyonaryo mong kasintahan? Kita sa mukha ni Isabel ang pagkabigla, ngunit hindi siya nagpatinag. Wala kang karapatan magsinungaling dito. Ikaw ang nanloko sa akin noon, Carlos. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ko iniwan ang lahat. At ngayong nandito ka, huwag mong idamay ang pangalan ko para lang makapaghiganti ka. Tahimik lang na nakamasib si Don Ernesto. Pilit pinapakinggan ang bawat salita. Hindi siya makapaniwala na harap-harapang hinamon ni Isabel ang lalaki. Walang takot at walang pagtatago. Magaling ka talagang magtago ng sikreto, tugon ni Carlos. Pero hindi mo mababago ang nakaraan. Iniwan mo ako. Iniwan kita dahil may iba kang babae, sagot ni Isabel. May bahid ng sakit ang tinig. At kahit anong pilit mong baliktarin, hindi ko nababawiin ang desisyon kong lumayo. Inabukasan, hindi mapalagay si Don Ernesto. Nagpunta siya sa hardin kung saan naroon si Isabel, nagdidilig ng mga halaman. Lumapit siya bilang si Mang Nestor at mahina ang boses na nagtanong. Ma'am Isabel, totoo po ba ang sinabi ng lalaking iyon kagabi? Huminto si Isabel, tinitigan ang matanda at saglit na nagisip. Sa halip na imiwas, tumayo siya ng tuwid at tapat na nagsalita. Oo, totoo na naging bahagi siya ng buhay ko, ngunit hindi totoo ang sinabi niyang pera ang dahilan kung bakit ko siya iniwan. Mang Nestor, minsan sa buhay ko, minahal ko siya, ngunit niloko niya ako. At doon ko natutunan na hindi lahat ng matatamis na salita ay totoo. Simula noon, pinangako ko sa sarili ko na kapag minahal ko uli, iyon ay dahil sa puso, hindi dahil sa yaman. Napatingin si Don Ernesto,
Parang unti-unting natutunaw ang kanyang mga pagdududa. Kung ganoon, bakit hindi mo agad sinabi kay Adrian? Mumiti si Isabel, may halong lungkot. Dahil ayokong maging malaking usapan pa. Ang nakaraan ay hindi na mababago at hindi iyon dapat maging sagabal sa kung sino ako ngayon. Sa oras na handa na, sasabihin ko sa kanya. Pero para sa akin, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa magkunwaring wala iyon. Sa sagot niyang iyon, naramdaman ni Don Ernesto ang bigat ng katapatan. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Imbes, hinarap niya ang kanyang nakaraan at ipinakita na natuto siya rito. Ngunit hindi pa rin natigil si Victoria. Nang gabing iyon, muli siyang lumapit kay Don Ernesto. Tito, hindi ka ba nagtataka? Kung talagang walang masama, bakit ngayon lang lumabas ang kwentong iyon? Bakit hindi niya agad sinabi kay Adrian? Hindi ba't tanda iyon na may itinatago siya? Napayuko si Don Ernesto, malalim ang iniisip. Ngunit nakita mo rin kung paano siya humarap. Hindi siya umiwas, hindi siya nagpakita ng takot. Maski iyon ay maaaring pakitang tao, mabilis na sagot ni Victoria. Magaling siyang magsalita. Pero sa puso, hindi mo pa rin alam ang totoo. At muli, naiwan si Don Ernesto na naguguluhan, hindi alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang silid, muling nagbukas ng notebook si Don Ernesto. Isinulat niya, lumabas ang kanyang nakaraan. Ngunit imbes na itanggi, inamin niya. Hindi siya nagkubli. Ang kanyang tapang ay tanda ng katapatan. Ngunit bakit ako hindi pa rin payapa? Marahil dahil sa mga salitang paulit-ulit na ibinubulong ni Victoria. Paano ko malalaman kung alin ang totoo? Muli niyang tinitigan ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Maria, bulong niya, kung ikaw ang narito, siguro mas malinaw sa iyo ang lahat. Ngunit ako, nalilito. Ang isang maling hakbang, maaaring ikasira ng anak natin. Kailangan kong maging sigurado. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Don Ernesto na ang paglalakbay na sinimulan niya bilang isang gwardya ay malayo pa sa katapusan. Marami pang lihim ang kailangang mabunyag at marami pang pagsubok na kailangang malagpasan bago niya tuluyang masabi kung si Isabel ba ay tunay na karapat-dapat sa puso ng kanyang anak. Mabigat ang damdamin ni Don Ernesto matapos ang paglitaw ni Carlos at ang pag-amin ni Isabel tungkol sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng tapang na ipinakita ng dalaga, nananatiling gulo sa kanyang isipan kung sapat na ba ang katapatan nito para tuluyang ipagkatiwala ang anak niyang si Adrian. Kaya't kinabukasan, minabuti niyang masinsinang kausapin si Isabel upang marinig mismo mula sa kanya ang buong katotohanan. Maagang dumating si Isabel sa mansyon, dalang ilang gamit para sa mga tauhan. Nakaupo si Don Ernesto bilang si Mang Nestor sa may hardin at kunwari abala sa pagbabantay. Lumapit siya sa dalaga nang makahanap ng pagkakataon. Ma'am Isabel, mainat niyang panimula. Kung hindi po ngalabisan, maaari ba kitang makausap ng sandali? May nais lamang akong linawin. Ngumiti si Isabel at tumango. Siyempre naman, Mang Nestor. Ano ba ang itatanong mo? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Totoo po bang totoo ang lahat ng sinabi ni Carlos? Na iniwan ninyo siya para sa mas mayamang lalaki? Natahimik si Isabel. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot at bigat ng alaala. Ngunit hindi siya tumakas. Imbes umupo siya sa tabi ng matanda at nagsimulang magsalita. Hindi ko itatanggi na minsan naging bahagi siya ng buhay ko. Tapat niyang sagot. Noong nasa kolehiyo pa ako, naniwala ako sa mga matatamis niyang salita. Pinangarap ko noon na makasama siya sa hirap at ginhawa. Pero natuklasan kong may iba pala siyang babae. Noong humarap ako sa kanya, nagsinungaling siya. At doon ko natutunan na hindi sapat ang salita para sa isang relasyon. Napatingin si Don Ernesto, nakikinig ng mabuti. Hindi ako umalis dahil sa pera, patuloy ni Isabel. Umalis ako dahil ayokong manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Mahirap iyon, Mang Nestor. Sinubukan kong ayusin, ngunit paano kung walang katotohanan?
Kaya ko pinili ang dignidad ko kaysa manatili sa isang taong niloloko ako. Nagpatulo siya, halatang nahahapo sa pagbabalik tanaw. Alam ko, madali sanang itago ang nakaraan, pero ayokong mamuhay sa kasinungalingan. Kaya't nang dumating si Adrian sa buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko na magiging tapat ako. Hindi niya pa alam ang lahat ng detalye, pero plano ko talagang sabihin sa kanya sa tamang panahon. Dahil para sa akin, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa magpakitang tao lamang. Saglit na tumahimik si Don Ernesto. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng katapatan sa mga salita ng dalaga. Hindi siya umiwas, hindi siya nagkubli. Harapan niyang inamin ang nakaraan. Kahit pa maaaring gamitin iyon laban sa kanya. Kung ganoon, wika ni Don Ernesto, ano ang natutunan mo sa lahat ng iyon? Ngumiti si Isabel. May halong pait ngunit matatag. Natutunan kong huwag ilagay ang sarili sa mga bagay na walang katotohanan. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin ang sarili ko at igalang ang sarili kong dignidad. Kaya nang dumating si Adrian, nakita ko ang pagkakaiba. Hindi niya ako pinipilit, hindi niya ako niloloko. Kaya't buong puso kong minahal siya. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya, kundi kung sino siya. Samantala, sa loob ng mansyon, naroon si Victoria at lihim na nakikinig mula sa isang bukas na bintana. Napangisi siya at bulong sa sarili. Magaling siyang magsalita, pero tingnan natin kung gaanon pa rin siya kapag naharap sa mas mabigat na pagsubok. Kinagabihan, muling isinulat ni Don Ernesto sa kanyang notebook ang kanyang nasaksihan. Ngayon ko lang nakita ang kanyang tapang. Imbes na umiwas, hinarap niya ang nakaraan. Inamin niya ang lahat, walang halong pagtatago. Nakita ko rin kung paano siya natuto mula sa kanyang pagkakamali. Ngunit bakit hindi pa rin ako lubusang mapanatag? Marahil dahil ayokong magtiwala agad. Takot pa rin ako para sa anak ko. Tinitigan niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Maria, parang ikaw ang nakikita ko sa kanya. May dignidad, may tapang, at higit sa lahat, may puso. Ngunit paano ko ipapaliwanag ito kay Adrian? Paano kung mali ang pakiramdam ko? Paano kung tama si Victoria? Maya-maya, dumating si Adrian at nadatna ng ama na nakatingin sa labas ng bintana. Papa, wika niya, parang lagi kang malalim ang iniisip nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Mabilis na nagkubli si Don Ernesto at mimiti. Wala anak, iniisip ko lang ang mga plano mo sa buhay. Papa, alam ko, hindi ka pa lubos na tiwala kay Isabel, diretsong sabi ni Adrian. Nararamdaman ko, pero sana makita mo rin kung paano niya ako pinapasaya. Napayuko si Don Ernesto, hindi makapagsalita. Sa kanyang puso, alam niyang unti-unti nang bumabagsak ang mga pader ng kanyang pagdududa. Ngunit hindi pa siya handang aminin iyon. Kinabukasan muling dumating si Isabel at sinalubong si Don Ernesto na nasa gate. Habang naglalakad papasok, lumingon ito at nagsabi, Mang Nestor, salamat sa pakikinig sa aking kahapon. Hindi mo alam kung gaano kalaking ginhawa ang nadama ko na may isang taong nakikinig ng walang panghuhusga. Mumiti si Don Ernesto kahit nagtatago. Ma'am, minsan mas mabuti ang magsabi ng totoo kaysa itago ang sakit. At sa totoo lang, hindi lahat may lakas ng loob na gawin ang ginawa ninyo. Nagulat si Isabel, ngunit mumiti. Salamat. Sana balang araw lahat ay makita ring iyon. Sa sandaling iyon, alam ni Don Ernesto na isang malalim na katotohanan na ang nakita niya kay Isabel. Isang babae na hindi natatakot humarap sa nakaraan at isang pusong kayang magsakripisyo at magpatawad para sa ikabubuti ng kinabukasan. Mabilis na kumalat sa loob ng mansyon ang balitang may nakaraan si Isabel sa lalaking nagngangalang Carlos. Sa bawat sulok, may pabulong-bulong at may palihim na tinginan. Lihim na natuwa si Victoria sapagkat para sa kanya, yun na ang pagkakataong tuluyang bumagsak ang imahe ni Isabel. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang sariling kasinungalingan at kasakiman ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isang gabi, habang nagkakape si Don Ernesto sa veranda, lumapit si Adrian. Kita sa mukha ng binata ang pagkadismaya. Papa,
May narinig ako mula sa mga tauhan. May nagsasabing ginagamit lang daw ni Isabel ang kabaitan niya para makuha ang tiwala ng lahat. At ang pinagmumulan ng sabi-sabing iyon ay si Victoria. Nagulat si Don Ernesto. Sigurado ka ba, anak? Baka naman chismis lang yan. Umbiling si Adrian, seryoso ang tinig. Hindi ito basta chismis. Mismong si Ate Rosa ang nagsabi sa akin. Siya mismo ang nafarinig kay Victoria na pinipilit ipakalat na mapanlinlang si Isabel. Napatigil si Don Ernesto. Sa mga huling linggo, palagi siyang kinukumpinse ni Victoria na huwag magtiwala kay Isabel. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang anak, unti-unti niyang nakikita ang totoo. Si Victoria mismo ang nagsisimula ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, naganap ang isang pagtitipon sa loob ng mansion. Naroon si Isabel, tahimik na nakaupo sa gilid, halatang apektado ng mga bulong-bulungan. Naroon din si Victoria, nakangiti at tila nagtatagumpay. Ngunit hindi niya alam, nakahanda na si Adrian na harapin siya. Sa gitna ng hapag, nagsalita si Adrian. Victoria, may nais akong itanong sa'yo. Ngumiti si Victoria, nagkunwaring inosente. Ano yon, pinsan? Bakit mo ipinapakalat na ginagamit ni Isabel ang kabaitan niya para makuha ang loob ng pamilya? Diretsong tanong ni Adrian. Nabigla si Victoria, ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi ako nagsabi ng ganon. Siguro maling akala lang ng iba. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tumayo si Ate Rosa, ang matagal ng kasambahay ng pamilya. Pasensya na, Sir Adrian, pero narinig ko po mismo si Ma'am Victoria. Paulit-ulit po niyang sinasabi na huwag pagkatiwalaan si Ma'am Isabel. Nagulat ang lahat, lalo na si Don Ernesto, na noon pa man ay pinapaniwala ni Victoria. Napatingin siya sa kanyang pamangkin na halatang namutla. Victoria, malakas na tinig ni Don Ernesto. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi makatingin si Victoria sa kanyang tiyuhin. Tito, ginagawa ko lang ito para protektahan si Adrian. Ayokong maloko siya. Ngunit hindi na naniwala si Adrian. Protektahan o sirain ang kasintahan ko para sa sariling interes mo? Natigilan si Victoria at sa wakas ay nagbitaw ng pag-amin dala ng galit at inggit. Oo, dahil hindi ko matanggap na isang babae mula sa probinsya ang papalit sa akin. Ako ang mas karapat-dapat. Ako ang dapat tanggapin ng pamilya. Hindi siya. Nagkatinginan ang lahat. Ang inggit na matagal nang tinatago ni Victoria ay tuluyan ng lumabas. Sa sandaling iyon, tumayo si Don Ernesto. Victoria, matagal kitang itinuring na anak. Pinagkatiwalaan kita. Ngunit ngayon nakita ko na ang tunay mong kulay. Hindi ka nagalala para kay Adrian. Inisip mo lang ang sarili mo. Napaluha si Isabel. Hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng sitwasyon. Lumapit siya at mahina ang tinig. Victoria, hindi ko hinangad na agawin ang lugar mo. Ang tanging nais ko lang ay mahalin at mahalin din si Adrian. Kung sa tingin mo'y hindi ako karapat-dapat, handa akong patunayan iyon. Pero hindi ko kailanman ginamit ang kabaitan ko para manira ng iba. Nadnintin si Victoria, ngunit wala na siyang magawa. Ang lahat ng tao sa mansyon, mula sa mga tauhan hanggang sa mismong pamilya, ay nakasaksi ng kanyang pagbagsak. Kinagabihan, nag-usap sina Adrian at Don Ernesto sa veranda. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. Anak, ngayon ko lang nakita kung gaano kalalim ang galit at inggit ni Victoria. Matagal ko siyang pinaniwalaan, pero mali pala ako. Huminga ng malalim si Adrian. Papa, sana ngayon mas makita mo na kung sino si Isabel. Hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili niya ng marahas. Hindi niya ako ginamit para labanan si Victoria. Tumayo siya sa katotohanan, kahit siya ang pinagbuntunan ng lahat. Napatango si Don Ernesto. Sa kanyang puso, unti-unti nang nababasag ang mga pader ng pagdududa. Nakita niyang sa kabila ng lahat ng paninira, nanatiling matatag at mapagpakumbaba si Isabel. Kinabukasan, bago tuluyang umalis si Victoria sa mansion, dala ang kanyang sama ng loob, lumapit siya kay Isabel. Huwag kang mag-isip na tapos na ito. Hindi ako papayag na ikaw ang magtagumpay. Tandaan mo, mas makapangyarihan pa rin ako kaysa sayo. Ngumiti si Isabel, hindi dahil sa pang-asar, kundi dahil sa awa. Victoria,
Hindi laban ang hinahanap ko. Kung sana matutunan mo ring mahalin at tanggapin ang sarili mo, baka doon ka rin maging masaya. Hindi sumagot si Victoria. Umalis siyang puno ng galit. Ngunit ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing ginhawa sa puso ni Don Ernesto. Ngayon, mas malinaw na sa kanya na ang babaeng pinagdududahan niya ay marunong manindigan, marunong magpatawad at higit sa lahat, marunong magpakumbaba kahit nilalapastangan ng iba. Sa kanyang notebook, isinulat niya na yun ko lang nakita ang tunay na kulay ni Victoria. At ngayon ko ring mas nakilala si Isabel. Ang kanyang lakas ay hindi galing sa kayamanan, kundi sa puso niyang tapat. Ngunit may huling hakbang pa ako. Kailangang makita ko siya sa pinakamatinding pagsubok, bago ko tuluyang ipagkatiwala ang anak ko. At sa gabing iyon, ramdam ni Don Ernesto na mas malapit na siya sa kasagutan. Ngunit may huling bahagi pang kailangang pagdaanan ang lahat. Matapos ang pagbagsak ni Victoria, akala ni Don Ernesto'y magiging mas payapa ang lahat. Ngunit para sa kanya, hindi pa rin iyon sapat upang tuluyang ibigay ang kanyang tiwala. Nanatili pa rin sa kanyang puso ang pangambang baka ang lahat ng ipinakita ni Isabel ay dulot lamang ng pagkakataon. Kaya't muli niyang pinag-isipan ang susunod na hakbang, isang pagsubok na magbubunyag kung hanggang saan ang paninindigan ng dalaga, lalo na sa gitna ng tuksok pangungutya. Isang linggo ang lumipas, dumating ang paanyaya mula sa isang business partner ni Adrian. Isang malaking pagtitipon sa isang hotel na dadaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. Alam ni Don Ernesto na mahihirapan si Isabel sa ganitong klasing kapaligiran, mga taong mapanghusga, sanay sa marangya at walang habas kung magbato ng masasakit na salita. Kung may kahinaan ang babae, dito niya iyon makikita. Gabi ng pagtitipon, dumating sina Adrian at Isabel sa hotel, magkahawak kamay. Maganda ang suot ni Isabel, isang simpleng damit na elegante, ngunit hindi garbo. Habang nakatingin mula sa malayo si Don Ernesto, nakikita niyang halata ang kaba sa mga mata ng dalaga. Ngunit hindi nito iniwan si Adrian. Pagpasok nila, agad na napansin ng ilan ang presensya ni Isabel. May mga bulungan, may mga ngiting mapang-uyam. Ayan ba ang fiancé ni Adrian? Parang hindi bagay sa kanya. Siguro natutong makihalubilo dahil sa pera? Kung ako kay Adrian, hahanap ako ng kapwa ko sosyal. Hindi iyan. Narinig iyon ni Don Ernesto. Imbes na makialam, pinili niyang obserbahan. Ang pagsubok na ito ay hindi na galing sa kanya, kundi sa kapaligirang natural na mapanghusga. Habang abala ang lahat sa pakikipagkamay at pagbati, lumapit si Isabel kay Adrian. Adrian, nahihirapan ako sa mga tingin nila, pero ayokong maging dahilan para masira ang gabi mo, kaya't kakayanin ko. Ngumiti si Adrian at hinaplos ang kamay niya. Hindi mo kailangang magpanggap, Isabel. Nandito ako. Sabihin mo kung gusto mong umalis tayo. Umiling si Isabel nagpakatatag. Hindi, nandito tayo hindi para sa kanila, kundi dahil kailangan mong gawin ito. Kaya't mananatili ako. Sa di kalayuan, narinig ni Don Ernesto ang mga salitang iyon. Sa kanyang puso, nagsimula ng mabuo ang paggalang. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagsubok. Lumapit ang isa sa mga kasosyo ni Adrian, isang matandang babaeng kilalang mapangmata. Tiningnan nito si Isabel mula ulo hanggang paa bago nagtanong ng may pangunguyam. Ikaw ba ang sinasabi nilang fiancé ni Adrian? Pasensya na, pero hindi ko akalaing pipili siya ng ganito. Ano bang meron ka na wala sa iba? Tahimik ang buong paligid, naghihintay ng sagot ng dalaga. Kita ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit hindi siya nagpatinag. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Wala po akong kayamanang maipagmamalaki. Wala ring apelyidong kasing bigat ng sa inyo. Ang meron lang po ako ay pagmamahal at paninindigan. Kung iyon po ay kulang, pasensya na. Pero hindi ko kailanmang gagamitin ang pera o kapangyarihan para sukatin ang halaga ng tao. Nagulat ang matandang babae. Ilan sa mga bisita ay napatingin, bahagyang natahimik. Ngunit si Adrian, hawak pa rin ang kamay ng kasintahan at ramdam ang katapatan sa bawat salita nito. Sa sulok,
Nakamasid si Don Ernesto. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Imbes na matakot, pinili niyang magsalita ng totoo. Hindi siya nagpakumbaba sa maling paraan, pero hindi rin siya nagmataas. Tumayo siya sa paninindigan niya. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti ring yumambot ang pagtingin ng iba kay Isabel. May lumapit pa at nagsabi, "Kung ganito ang pananaw mo sa buhay, mas naiintindihan ko kung bakit ikaw ang napili ni Adrian." Ngumiti lamang si Isabel, ngunit hindi niya ginawang sandata ang papuri. Tahimik siyang nanatili sa tabi ni Adrian at hindi umalis sa kanyang tabi, kahit ramdam niyang mabigat ang kapaligiran. Pag-uwi nila sa mansion, kinausap ni Don Ernesto si Adrian. "Anak, napansin ko kung paano pinaglaban ni Isabel ang sarili niya kanina." Hindi siya natakot kahit pinapahiya na siya. Umiti si Adrian. "Papa, iyan ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko. Hindi niya ako iiwan kahit anong sabihin ng mundo. Hindi siya perpekto, pero hindi siya natitinag." Tahimik si Don Ernesto at muling bumalik sa kanyang silid upang magsulat sa kanyang notebook. Ngayong gabi, nakita ko kung paano siya tumayo sa gitna ng tukso at pangungutya. Hindi siya bumigay, hindi siya nagbalat kayo. Ang kanyang paninindigan ang nagpatingkad sa kanya higit pa sa mga alahas at maranyang damit. Ngunit kailangan ko pang makita kung kaya niyang panindigan ito sa mas malalim pang sitwasyon. Hindi lang para kay Adrian, kundi para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Isabel sa harbin, hindi napigilan ni Don Ernesto bilang si Mang Nestor na magtanong muli, "Ma'am Isabel, hindi ba kayo natakot kagabi nang hinsultuhin kayo ng mga tao?" Ngumiti si Isabel, bagamat halatang napagod. "Siyempre natakot ako, Mang Nestor. Tao lang ako, pero naisip ko, ako mismo ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili kong dignidad. Paano ko ipagtatanggol ang relasyon namin ni Adrian? Mas madali sanang tumahimik pero minsan, kailangan mong magsalita para sa sarili mo." Sa sagot niyang iyon, lalo pang gumaan ang loob ni Don Ernesto. Ngayon, hindi na lamang siya nakikita bilang fiancé ng kanyang anak, kundi isang babae na may sariling lakas at paninindigan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may isa pang bagay na kailangan niyang masaksihan, kung paano haharapin ni Isabel ang sakripisyo. Hindi lamang ang pangungutya. At sa kanyang puso, nagpasya siyang malapit na ang huling pagsubok. Pagkatapos ng pagtitipon sa hotel, hindi mawala sa isipan ni Don Ernesto ang katapangan at paninindigan na ipinakita ni Isabel. Ngunit manatili pa rin sa kanyang puso ang isang tanong. Kaya ba ng dalaga na manatiling tapat at mapagmahal kahit mawalan siya ng lahat ng marangya at maginhawang bagay? Doon naisip ni Don Ernesto na ihanda ang huling serye ng mga pagsubok. Ang pagsubok ng sakripisyo at pagpili. Maraming kontrata ang nawala at maaaring mawalan tayo ng lahat ng kayamanan kung hindi tayo makakabangon agad. Nabigla ang lahat. Nakita ni Don Ernesto ang pagkagulat sa mukha ni Isabel, ngunit mas binantayan niya ang susunod nitong gagawin. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Adrian kay Isabel. "Mahal, narinig mo na ang sinabi ni Papa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin." Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay at diretsyong tumingin sa mga mata nito. "Adrian, hindi pera ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung anuman ang kahinatnan ng negosyo ninyo, mananatili ako sa tabi mo. Kung mahirap, magsasakripisyo ako kasama mo. Ang mahalaga, magkasama tayo." Sa di kalayuan, nakikinig si Don Ernesto. Isang umaga, nagkunwari siyang lumapit kay Isabel bilang si Mang Nestor at sinimulan ang usapan. "Ma'am Isabel, kung sakaling mawalan ng lahat ng kayamanan si Sir Adrian, mananatili ka pa rin ba sa tabi niya?" Natahimik si Isabel, halatang nagulat sa bigat ng tanong. Ngunit hindi siya tumakbo sa sagot. "Mang Nestor, hindi ko minahal si Adrian dahil sa pera niya. Kung sakaling mawala iyon, mananatili ako dahil siya ang pinili kong mahalin, hindi ang yaman niya." Nagpigil lang buntong hininga si Don Ernesto. Maganda ang sagot ng dalaga,
Ngunit alam niyang kailangan niya itong makita sa gawa, hindi lang sa salita. Kaya't sinimulan niya ang plano. Ilang araw ang lumipas, kinausap ni Don Ernesto si Adrian. "Anak, may nais akong ipatupad. Sabihin nating sa lahat, pati kay Isabel, na pansamantalang bumagsak ang negosyo natin. Tingnan natin kung paano siya tutugon." Nagulat si Adrian. "Papa, hindi ba parang sobra na ang ginagawa mo? Parang sinusubukan mo siyang saktan." "Hindi ko ito ginagawa para saktan siya," sagot ng ama. "Ginagawa ko ito para masigurado. Kung totoo ang pagmamahal niya, kahit mawalan tayo ng lahat, mananatili siya." Matagal nag-isip si Adrian bago pumayag. "Sige papa, pero sana, pagkatapos nito, tigilan niyo na ang lahat ng pagsubok. Mahal ko siya at kung mahal din niya ako, sapat na iyon." Kinabukasan, tinipon ni Don Ernesto ang pamilya at mga tauhan. Doon niya inihayag ang huwad na balita. Nagkaroon ng malaking problema sa negosyo. Hindi niya akalain na ganoon kabilis at ganoon katapat ang naging sagot ng dalaga. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Pinlano rin niyan bigyan ng tukso si Isabel. Inutusan niya ang isa sa kanyang kasosyo na lapitan ang dalaga at mag-alok ng magandang buhay, isang kasunduan na maaaring magbigay sa kanya ng marangyang kabuhayan kung iiwan niya si Adrian. Isang gabi, habang nasa labas ng mansion si Isabel, nilapitan siya ng kasosyo ni Don Ernesto na nagngangalang Ginoo Ramirez. "Isabel, alam kong mahirap ang sitwasyon ngayon ng pamilya ni Adrian, pero may alok ako. Kung iiwan mo siya at sasama ka sa akin, hindi ka kailanman maghihirap. Ibigay ko ang lahat ng luho at yaman na kailangan mo." Napahinto si Isabel, halatang nagulat. Ngunit agad niyang itinuwid ang tindig at diretsong tumingin sa lalaki. "Pasensya na, Ginoo Ramirez, hindi ako ganoong klaseng babae. Hindi ko ipagpapalit ang taong mahal ko para sa yaman. Ang pagmamahal ko kay Adrian ay hindi nabibili." Umalis siya ng walang pag-aalinlangan, iniwan ang alok na akala ng lalaki hindi niya matatanggihan. Nang makarating ang balita kay Don Ernesto, napaupo siya sa kanyang silid, hawak ang kanyang notebook. "Ngayon, nakita ko na ang huling tanda. Tinanggihan niya ang yaman at marangyang alok para manatili sa anak ko. Hindi siya nagdalawang isip. Sa kabila ng lahat ng tukso, pinili pa rin niya ang pagmamahal." Kinabukasan, muling kinausap ni Don Ernesto si Isabel bilang si Mang Nestor. "Ma'am, hindi ba kayo natatakot? Paano kung tuluyan ngang mawala ang lahat ng kayamanan ni Adrian?" Ngumiti si Isabel, payapa ang tinig. "Mang Nestor, sa buhay walang katiyakan. Pero alam kong mas mahalaga ang pagmamahal at pagtitiwala kaysa sa pera. Kahit saan kami dalhin ng kapalaran, basta't magkasama kami, sapat na yon para sa akin." Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nabasag ang huling pader sa puso ni Don Ernesto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala ng alinlangan. Nakita na niya ang lahat, ang kabaitan, ang katatagan, ang paninindigan at higit sa lahat ang katapatan ni Isabel. Kinagabihan, lumapit si Don Ernesto kay Adrian. Dala ang mabigat ngunit magaan ding loob. "Anak, handa na akong sabihin sa iyo ang lahat. Ngunit bago ko gawin iyon, nais kong ipaalam sa iyo na nakikita ko na ang nakikita mo kay Isabel. Totoo ang kanyang pagmamahal. At ngayon, buo na ang tiwala ko." Nagulat si Adrian. "Papa, ibig sabihin tanggap mo na siya?" Tumango si Don Ernesto, may luha sa kanyang mga mata. "Oo anak, at bukas panahon na para malaman niya ang katotohanan tungkol sa akin. Hindi na ako maaaring manatiling nagtatago sa likod ng uniforme ng gwardya." Madaling araw pa lamang, ngunit hindi makatulog si Don Ernesto. Magdamag niyan iniisip ang desisyon na gagawin, ang pagbubunyad ng kanyang tunay na pagkatao. Ilang buwan na ang lumipas mula nang magpanggap siyang gwardya sa sariling mansyon. At sa panahong iyon, nakita niya ang lahat ng nais niyang malaman tungkol kay Isabel. Ngunit kasabay ng kaginhawaan ay ang pangambang baka magbago ang lahat kapag nalaman ng dalaga ang katotohanan na ang matandang gwardyang pinagtitiwalaan niya ay siya ring ama ni Adrian at ang mismong taong pinagmulan ng lahat ng pagsubok. Habang nataupo sa veranda, hawak ang kanyang notebook, napabuntong hininga siya.
Maria, dumating na ang oras. Natutunan ko na ang dapat kong matutunan. Nakita ko na ang tunay na kulay ni Isabel. Panahon na para ipakita sa kanya kung sino talaga ako kahit ano pa ang maging resulta. Kinabukasan, tinawag niya si Isabel upang makausap ng pribado sa hardin. Nakasuot pa rin siya ng anyang uniforme bilang si Mang Nestor, ngunit mababakas ang bigat sa kanyang mga mata. Ma'am Isabel, panimula niya, matagal na kitang pinagmamasdan. Maraming araw na rin tayong nagkausap at nakasama. Pero bago ko ituloy ang lahat, nais kong humingi ng tawad. Nagulat si Isabel. Mang Nestor, bakit kayo hihingi ng tawad? Wala naman kayong ginawang mali. Huminga ng malalim si Don Ernesto. Dahil hindi ako ang inaakala mo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sombrero at ang uniforme. Hindi ako si Mang Nestor. Ako si Don Ernesto, ang ama ni Adrian. Ako ang nagpanggap na gwardiya upang subukin ka. Nabigla si Isabel. Hindi makapagsalita. Ilang sandali siyang natulala bago tuluyang nakapagsalita. Kayo pala ang ama ni Adrian? Ibig sabihin, lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, kayo ang may gawa? Tumango si Don Ernesto. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Oo, ako. Ginawa ko ito hindi upang pahirapan ka, kundi upang masiguro ko kung karapat-dapat ka para sa anak ko. Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo dahil sa akin, pero nais kong makita ang tunay mong pagkatao, hindi lang ang ipinapakita mo kay Adrian. Hindi agad nakapagsalita si Isabel. Naramdaman niya ang bigat ng revelasyon, ang lahat ng pagkakataong iniyakan niya, ang lahat ng oras na pinagdudahan siya. Lahat pala iyon ay bunga ng mga mata ng lalaking kaharap niya ngayon. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang kalmahin ang sarili. Don Ernesto, mahina niyang wika. Masakit isipin na pinaglaruan ako ng kapalaran. Pero kung ang dahilan ay para lamang sa anak ninyo, naiintindihan ko. Alam kong mahal ninyo si Adrian. At kung ako man ang nasa lugar ninyo, baka ganoon din ang ginawa ko. Nagulat si Don Ernesto sa sagot niya. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis siyang makakapagpatawad. Ibig sabihin, hindi ka nagagalit sa akin? Umiling si Isabel kahit may bakas ng luha sa kanyang mata. Nasaktan ako, oo, pero higit doon, naiintindihan ko ang pagmamahal ng isang ama ay hindi basta-basta. Kung ang mga pagsubok na ibinigay ninyo'y paraan para matukoy kung sino ako, salamat. Mas malinaw din sa akin kung gaano kalalim ang pagmamahal ko kay Adrian at kung gaano kahalaga ang pagtitiwala ninyo. Hindi na malaya ni Don Ernesto na tumulo ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang asawa, muli niyang naramdaman ang magaan na tiwala sa isang tao. Lumapit siya kay Isabel at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Patawarin mo ako, Hija. Ginawa ko ang lahat dahil natatakot ako masaktan ang anak ko. Ngunit ngayon kitang-kita ko na ikaw ang babaeng hindi siya iiwan kahit kailan. Ikaw ang babaeng handang magsakripisyo para sa kanya. Kaya't mula ngayon, tanggap na tanggap kita. Sa sandaling iyon, dumating si Adrian. Nagulat siya sa eksena at agad lumapit. Papa? Isabel? Anong nangyayari dito? Ngumiti si Don Ernesto. Pinahid ang luha sa mata. Anak, panahon na para malaman mo. Ako si Mang Nestor. Ako ang gwardyang laging kasama ni Isabel nitong mga nakaraang buwan. Ako ang nagbigay ng lahat ng pagsubok na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi makapaniwala. Apa, ibig sabihin kayo ang dahilan kung bakit halos araw-araw na sinusubok si Isabel? Tumango si Don Ernesto. Oo anak, alam kong mahirap intindihin, pero ginawa ko yun para masigurong tama ang pinili mong pakasalan. Lumingon si Adrian kay Isabel. Halata ang pag-aalala. Mahal, hindi ka ba nasaktan sa lahat ng ginawa ni Papa? Ngumiti si Isabel, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Nasaktan, oo, pero higit pa doon, mas nakita ko kung gaano kahalaga na patunayan ang sarili. At kung iyon ang kailangan para tanggapin ako ng pamilya mo, handa akong pagdaanan lahat. Niyakap ni Adrian si Isabel ng mahigpit. Mahal kita at salamat dahil kahit anong pagsubok ang dumaan, hindi ka bunitaw. Nakatayo si Don Ernesto sa tabi nila.
Pinagmamasdan ng 2 taong ngayon ay mas malinaw pa sa kanya ang tadhana. Anak, sabi niya kay Adrian, ngayon ko naintindihan na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera o sa pangalan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang taong hindi ka iiwan kahit kailan. Tumango si Adrian, hawak ang kamay ni Isabel. Papa, salamat dahil sa huli, nakita mo rin ang nakita ko sa kanya. Sa gabing iyon, opisyal na binuksan ni Don Ernesto ang kanyang puso para kay Isabel. Tinanggap niya ito hindi lamang bilang fiancé ng kanyang anak, kundi bilang magiging bahagi ng kanilang pamilya. At sa wakas, matapos ang buwan ng pagdududa, takot at pagsubok, nakahanap siya ng kapayapaan. Isang kapayapaang matagal na niyang hinahangad para sa sarili, sa kanyang anak at sa bagong yugto ng kanilang buhay. Matapos ang pagbubunyag ng katotohanan, ramdam pa rin sa mansyon ang bigat ng nangyari. Bagaman malinaw na tinanggap na ni Don Ernesto si Isabel, hindi maitatanggi ang subat na iniwan ng mga pagsubok. Sa mga sumunod na araw, unti-unting binalikan ni Isabel ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga bulong-bulungan, paninira at tukso. Ngayon, mas malinaw na sa kanya kung bakit lahat iyon nangyari. Ngunit hindi na nga nahulugang madali ng kalimutan ang sakit. Isang hapon, habang nasa hardin siya at nagdibilig ng mga halaman, lumapit si Don Ernesto. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng gwardiya. Ngayong malinaw na ang lahat, bumalik na siya sa kanyang tunay na anyo bilang pinuno ng mansyon at ama ni Adrian. Ngunit sa kanyang mukha, makikita pa rin ang kababaang loob ng isang matandang nagsisisi. Isabel, panimula niya, mahina ang tinig. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Pero nais kong marinig mo ito mula sa akin. Pinagsisisihan ko ang lahat ng paraan na ginamit ko para subukin ka. Hindi ko naisip kung gaano kabigat ang binadala mo. Tumingin si Isabel at bagamat may lungkot sa kanyang mga mata, ngumiti siya ng payapa. Don Ernesto, nasaktan ako, oo. May mga gabing iniyakan ko kung bakit tila walang naniniwala sa akin. Pero sa huli, natutunan kong higit pa pala ang kaya kong tiisin para sa pagmamahal. Kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, baka hindi ko rin mas matibay na napatunayan sa sarili ko kung gaano kalalim ang damdamin ko para kay Adrian. Napayuko si Don Ernesto, ramdam ang bigat ng kanyang konsensya. Napatabuti mong tao, Isabel, at iyon ang hindi ko nakita noon dahil bulag ako sa takot. Ngayon, handa akong itama ang lahat. Handa akong ipakita sa iyo na higit pa sa pagtanggap ang nararapat mong makuha mula sa akin. Nararapat kang maramdaman na may ama kang kaagapay. Samantala, si Adrian ay mas lalong naging malapit kay Isabel sa mga sumunod na araw. Madalas silang magkasamang mamasyal, mag-usap ng malalim at magplano ng kanilang kinabukasan. Ngunit minsan, hindi na iwasang sumagi sa isipan ng binata ang tanong kung hindi ba nasobrahan ang ginawa ng kanyang ama. Isang gabi, habang naglalakad sila sa baybayin, biglang nagsalita si Adrian. Mahal, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung iniwan mo ako dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Kung minsan naiisip ko, sana hindi na lang pumayag si Papa sa mga pagsubok na iyon. Humawak si Isabel sa kanyang kamay at ngumiti. Adrian, kung aalis ako, matagal ko na sanang ginawa, pero nanatili ako, hindi dahil sa kaya kong tiisin ang sakit, kundi dahil ikaw ang dahilan kung bakit ko kinaya. Kung may natutunan ako, iyon ay na ang tunay na pagmamahal ay hindi tumatakbo palayo kapag mahirap. Mas lalo itong naninindigan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Adrian na higit pa sa inaasahan ang katatagan ng babaeng minahal niya. Ngunit hindi lamang si Isabel ang kailangang maghilom ng sugat. Pati si Don Ernesto sa kanyang puso ay kailangang magpatawad sa kanyang sarili. Isang gabi, muling binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat. Matagal ko siyang pinag-alinlanganan, ngunit ngayon nakita ko na ang kanyang katapatan. Hindi siya bumitaw kahit noong pinakamatindi ang pagsubok. Ngunit higit sa lahat, siya ang nagturo sa akin ng isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, na ang tiwala ay hindi laging nakikita sa kayamanan o pangalan,
kundi sa kakayahang magmahal ng walang kapalit. Ngayon hindi na ako takot. Ngayon kaya ko nang ibigay sa anak ko ang basbas na dapat matagal ko nang ibinigay. Isang linggo ng umaga, nagpasya si Don Ernesto na tipunin ang lahat ng tao sa mansyon. Mga pamilya, kaanak at tauhan. Sa harap ng lahat, humarap siya, hawak ang mikropono at buong puso ang kanyang pahayag. Matagal ko kayong pinaniniwalaan na ang lahat ng ginagawa ko'y para sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit may isang pagkakamali akong nais itama. Matagal kong pinagdudahan si Isabel at sa proseso, pinagdudahan ko rin ang kakayahan ng anak kong si Adrian na pumili ng kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon, buong puso kong sinasabi, mali ako. Lumingon siya kay Isabel na nakaupo sa tabi ni Adrian, halatang naiiyak sa kanyang naririnig. Si Isabel ang babaeng nagpamalas sa akin ng katapatan, lakas ng loob at wagas na pagmamahal. Sa halip, ang pumalit ay ngiti at masayang usapan. Papa, wika ni Adrian, ngayon ko lang ulit naramdaman na kumpleto tayo. Salamat sa pagtanggap kay Isabel. Ngumiti si Don Ernesto at tumingin sa dalawa. Anak, hindi ako perpektong ama. Marami akong pagkukulang. Pero ngayong gabi, ipinapangako ko na hindi na muli ako magiging hadlang sa inyong pagmamahalan. Sa halip, susuportahan ko kayo sa lahat ng bagay. Nagkakatinginan sina Isabel at Adrian, parehong puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, hindi lamang sugat ang naghilom, kundi isang bagong samahan ang nabuo, isang pamilya na handa nang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbubunyag ng lahat ng lihim at sa wakas, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa buhay nina Adrian, Isabel at Don Ernesto. Ngunit sa oras na iyon, hindi lamang katahimikan ang bumabalot sa kanila, puno na rin ng bagong pag-asa at pananabik sa kinabukasan. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda si Don Ernesto, dumating sina Adrian at Isabel, magkahawak kamay. May kakaibang kislap sa mga mata ng binata. Papa, panimula ni Adrian, gusto na po naming ayusin ang asal namin ni Isabel. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. At ngayon, gusto ko nang maging opisyal ang lahat. Ngumiti si Don Ernesto, halatang natutuwa. Kung ganoon anak, masaya akong marinig iyan. At ngayong buo na ang loob ko, handa akong ibigay ang lahat ng suporta para maging pinakamagandang kasal ang sa inyo. Naluha si Isabel, hawak ang kamay ni Adrian. Maraming salamat po, Don Ernesto. Hindi ko po alam kung paano ko pasasalamatan ang pagtanggap ninyo. Nagsimula ang mahabang paghahanda para sa kasal. Sa bawat araw, nakikita ni Don Ernesto kung gaano kaseryoso si Isabel sa bawat detalye, hindi para sa sarili, kundi para sa pagkakaisa ng kanilang pamilya. Madalas siyang makitang personal na nakikipag-usap sa mga tauhan, pinapakinggan ang kanilang mungkahi, at tinitiyak na masaya ang lahat sa nalalapit na okasyon. Isang araw, habang abala sila sa paghahanda, nilapitan siya ni Don Ernesto. Isabel, sabi niya, napapansin kong lagi mong iniisip ang kapakanan ng lahat. Hindi ka lang nakatuon sa kasal ninyo ni Adrian, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Iyan ang katangian na nagpapakita kung bakit karapat-dapat ka sa aking anak. Ngumiti si Isabel, medyo nahihiya. Don Ernesto, para sa akin, ang kasal ay hindi lang para sa dalawang tao. Ito'y para sa pamilya at sa mga taong nagmahal at sumuporta sa amin. Kaya gusto kong lahat ay maging bahagi ng aming kaligayahan. Sa mga salitang iyon, lalong lumambot ang puso ni Don Ernesto. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Minsang nagbalik si Victoria, dala ang sama ng loob at inggit na hindi pa rin lubusang nawawala. Dumating siya isang hapon sa mansion at hinarap si Isabel. Akala mo ba tapos na ito? Kahit anong gawin mo, hindi ako kailanmang makokontento na ikaw ang magiging asawa ni Adrian. Mariin sabi ni Victoria. Huminga ng malalim si Isabel bago sumagot. Victoria, hindi kita kailanmang itinuring na kalaban. Kung hanggang ngayon ay dala mo pa rin ang bigat ng inggit at galit, sana balang araw matutunan mong pakawalan iyon.
Hindi ako nandito para agawin ang lugar mo. Nandito ako para mahalin si Adrian at maging bahagi ng pamilya. Narinig iyon ni Don Ernesto na noon ay nasa di kalayuan. Nilapitan niya si Victoria at mahinahong sinabi, "Victoria, igilan mo na ito. Kung mahal mo kami bilang pamilya, matutunan mong tanggapin na ito ang desisyon ni Adrian. Kung patuloy mong dadalhin ang galit, ikaw lang ang masasaktan." Tahimik na lumisan si Victoria, ngunit sa kanyang pag-alis, alam ng lahat na hindi na siya kasing lakas ng dati. Ang kapatawaran at kabutihang ipinakita ni Isabel ay nag-ugat ng hamon sa kanyang puso. Isang hamon na matagal na niyang kailangang harapin. Dumating ang araw ng kasal. Ang sumbahan ay napuno ng mga bulaklak, ilaw at masayang mga mukha ng pamilya at mga kaibigan. Napasuot si Isabel ng simpleng ngunit napakagandang bestida. At sa bawat hakbang niya sa pasilyo, ramdam ng lahat ang katapatan at kalinisan ng kanyang pagmamahal kay Adrian. Habang pinapanood ni Don Ernesto mula sa harapan, hindi niya napigilang mapaluha. "Maria, nakikita mo ba? Ang ating anak, natagpuan niya ang kanyang tunay na pag-ibig at ang babaeng ito, si Isabel, ay hindi lamang magiging asawa niya. Siya na rin ang pagpapatuloy ng mga pagpapahalaga na itinuro natin." Pagdating ni Isabel sa harap ng altar, nagkatitigan sila ni Adrian. "Mahal, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko akalaing darating tayo sa araw na ito. Pangako ko, hindi kita bibitawan," wika ni Isabel. Ngumiti si Adrian, pinapahid ang luha. "At ako, pangako ko, mamahalin kita habang buhay." Pagkatapos ng kasal, mensalo-salo ang lahat sa mansyon. Ang masayang tawanan, musika at halakhakan ay nagbigay ng bagong buhay sa bawat sulok ng tahanan. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Don Ernesto upang magbigay ng isang toast. Ngayong araw, hindi lamang kasal ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng ating pamilya. Si Isabel ay hindi na isang dayuhan.